Si Yuya ay isang malungkot na binata na ang kanyang ama ay muling nagpakasal at nagdala sa kanya ng isang masungit na kapatid sa labas na kinasusuklaman siya. Ngunit, nagbago ang lahat nang siya ay saniba ng isang maltong babae na may gusto kay Yuya. Ngayon, tinutukso siyang gumawa ng mga hindi banal na bagay sa kanya. Sa unang araw nila ng paninirahan kasama ang kanyang bagong pamilya, nagising si Yuya at hindi sinasadyang nakita ang kanyang kapatid sa labas na si Mitsuki na nagbibihis sa kanyang lumang kwarto. Binigyan niya siya ng matalim na tingin, kaya humingi siya ng tawad at mabilis na isinara ang pinto, gama ng loob niya na hindi ito nag-react ng sobra. Habang nag-aalmusal, napakailang ng sitwasyon sa pagitan nila ni Mitsuki, kaya upang baguhin ang pakiramdam, ibinunyag ng kanyang ama na pupunta siya sa India para sa negosyo. Kaya kailangan ni Yuya na maging responsable at alagaan si Mitsuki. Maya-maya sa eskwela, sinabi niya sa kanyang matalik na kaibigan, si Tori, na mayroon na siyang kapatid sa labas. Ngunit ang walang pinagkatandaan ay patuloy na nagtatanong ng mga kakatwa at hindi angkop na tanong, tulad ng kung may mga kakaiba ba siyang hilig o kung paano niya pinangangalagaan ang kanyang pribadong buhay. Sinabi ni Yuya na wala pa siyang gaanong alam tungkol dito dahil kararating pa lang nito at tinuturing siya nitong estranghero. Nang sandaling yun, sumilip si Yuya sa bintana at nakita si Mitsuki na nahihirapan sa track, na nagsasabing hindi ito masyadong maliksi. Pagkatapos, nagsimula siyang makipag-usap sa kaibigan niya, at ang kanyang ngiti ay ikinagulat ni Yuya dahil si Mitsuki ay masyadong mailap sa paligid niya. Pagkatapos ng klase, nakita niya ito sa labas at humingi ng paumanhin dahil sa biglaang pagpasok sa kanya kanina, ngunit hindi siya nagpakita ng emosyon at malamig na lumakad palayo, na nag-iwan sa kanya ng pagkalito. Gayunpaman, dahil sinabi ng kanyang ama na alagaan niya ito, tumanggi siyang sumuko at sinundan siya. Bigla, nagsimulang matamba paatras si Mitsuki, ngunit mabilis na sinalo ni Yuya ang pagbagsak niya at nakita niyang nawalan siya ng malay. Dinala niya ito sa ospital, kung saan ipinagbigay alam ng doktor sa kanya na nagsagawa siya ng ilang pagsusuri at tila normal naman ang lahat kay Mitsuki. Di nagtagal, nagising siya at nakita si Yuya sa tabi niya, at nang malaman niyang sinalo niya ang pagbagsak niya, may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang puso. Sinabihan siya ni Yuya na manatili roon habang kumukuha siya ng inumin, ngunit bigla siyang bumangon mula sa kama at niyakap siya sa hindi inosenteng paraan. Maging ang boses niya ay naging mas matinis, ngunit bago pa maintindihan ni Yuya kung ano ang nangyayari, bigla siyang namula ng husto at pinalabas siya sa silid. Dumaan ang doktor at nagtanong kung ano ang problema, kaya sinabi ni Yuya sa kanya na ang kanyang kapatid ay. Nang gabing yun, dumating si Kyoko para sunduin sila, at sa kanilang pagbalik, hiniling niya kay Mitsuki na pasalamatan ng maayos si Yuya pagdating nila sa bahay. Gayunpaman, pagdating nila, tumakbo si Mitsuki na nilampasan si Yuya at nagkulong sa kanyang silid, na nag-iwan sa kanyang ina at kay Yuya na nag-aalala. Pinabayaan muna nila siya sandali, at ibinagsak ni Mitsuki ang sarili sa kama, hindi maintindihan kung bakit niya niyakap si Yuya sa ospital. Inamin niyang ibang-iba ang kinilos niya, at naaalala pa ang nakita niyang kakaibang babae sa pasilyo kanina lang ng araw na yun. Di nagtagal, bumangon siya para magpalit ng damit at nagulat at nahiya nang makitang may kwelyo na siya. Saktong noon, nakita niya ang isang babaeng lumulutang sa kanyang silid, at casual na ipinakilala ang sarili bilang si Hiyori, ang palakaibigang multo sa kapitbahayan, na naging dahilan ng pagtili ni Mitsuki. Pagkatapos, pinigil ni Hiyori ang kanyang paggalaw, at habang sinusubukan ni Mitsuki na kumawala, bigla niyang nakita na nagpalit sila ng lugar ni Hiyori. Ipinaliwanag noon ni Hiyori na inangkin niya ang katawan ni Mitsuki, kaya tumingin si Mitsuki sa kanyang mga kamay at napagtanto na naging isang multo siya. Agad, nagsimulang magpakasaya si Hiyori at nasaksihan ang kanyang sarili na lubos na nalulugod ng totoo. Lumukso si Mitsuki sa kanya upang pigilan siya, na nagpahintulot sa kanya na mabawi ang kontrol sa kanyang katawan. Naiinis si Hiyori sa pagkaantala, kaya iminungkahi niya na magpakasaya silang magkasama upang pareho silang masiyahan. Bago pa man makasagot si Mitsuki, direkta siyang sinimulan ni Hiyori na bigyan ng matinding kasiyahan, na naging dahilan upang makarating si Mitsuki sa alapaap. Pagkatapos makabawi mula sa matinding pag-eehersisyo, galit na hiniling ni Mitsuki kay Hiyori na tanggalin ang kwelyo ng pusa mula sa kanya, kaya sinabi niya sa kanya na maaari itong tanggalin sa isang pindot lang ng buton. Ngayon ay kailangan ng umihi ni Mitsuki, kaya habang palihim siyang pumupunta sa banyo,
muling kumabit ang kwelyo ng pusa at pinigilan ang paglabas ng ihi. Binalingan ni Mitsuki si Hiyori para sa mga sagot, kaya sinabi ni Hiyori sa kanya na muling kumakabit ang lock pagkatapos ng 3 minuto at hindi magbubukas sa loob ng 1 oras, ibig sabihin ay kailangan itong pigilin ni Mitsuki sa loob ng 1 oras. Samantala, pauwi na si Yuya pagkatapos mamili ng grocery nang makasalubong niya ang kanyang kaklase na si Neko na kumikilos ng puno ng misteryo at sinasabihan siyang umuwi dahil kailangan siya ng kanyang kapatid na babae, na iwan siyang naguguluhan. Kasabay nito, bumalik si Kyoko at narinig si Mitsuki na nakikipag-usap kay Hiyori sa banyo. Nang kumatok siya sa pinto para tanungin kung may iba pa sa loob, sinabi ni Mitsuki na nakikipag-usap lang siya sa sarili, na ikinabahala ng kanyang ina sa kanyang kalusugang pangkaisipan. Nang umuwi si Yuya, hiniling ni Kyoko na kamustahin niya si Mitsuki, kaya kumatok siya sa pinto ng banyo at hiniling siyang lumabas. Dahil ayaw bumitaw ni Mitsuki, sinabi niyang iwanan siya, ngunit tumangging umalis si kuya hanggat hindi niya sinasabi kung ano ang problema. Sa gitna ng lahat ng tensyon na yon, nawalan ng pasensya si Hiyori at sinapian ang katawan ni Mitsuki, ngunit napagtanto niya na mali ang kanyang ginawa dahil malapit na siyang mawala. Mabilis na nabawi ni Mitsuki ang kontrol at pinanatili ang kanyang sarili hanggang sa lumipas ang oras, na nagbigay daan sa kanya upang ma-unlock ang kwelyo ng pusa at magpahinga. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kanyang silid at sinubukang piliting tanggalin ang kwelyo, ngunit sinabi ni Hiyori sa kanya na hindi ito matatanggal ng ganoon. Pagkatapos ay kinain niya ang puding na binili ni Yuya mula sa tindahan at patuloy siyang tinawag na Oni-chan, na ipinagtaka ni Mitsuki kung bakit. Tinatanong niya kung paano niya nakilala si Yuya at kung bakit hindi siya pupunta sa langit, ngunit sinabi ni Hiyori na marami pang kailangang mangyari bago siya tuluyang umalis. Sa simula, gusto niyang angkinin si Mitsuki, ngunit malakas ang kaluluwa ni Mitsuki at itinaboy niya si Hiyori, kaya nagbago na ang mga plano. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at bumigkas ng 1 oras sayon na nagpabago sa silid upang maging isang kawalan na may tanaw na mga tarangkahan ng langit. Ipinaliwanag niya na binisita siya ni Truck-kun at namatay nang hindi nasasabi sa kanyang minamahal na si Yuya na mahal niya ito. Idinagdag niya na halos wala na ang kanyang mga alaala, at ang tanging natatandaan niya ay baliw na baliw siyang umiibig kay Yuya. Nang maawa si Mitsuki sa kanya, nasabik si Hiyori dahil nangangahulugan itong tutulungan siya nito. Marating ang perlas na pintuan. Lumalabas, kailangan niyang gumawa ng hagdanan papunta sa pintuan, at nakagawa na siya ng isang baitang. Nang tanungin ni Mitsuki kung paano siya makakagawa pa, itinuro ni Hiyori ang metro sa kwelyo ng pusa, na nagpapakita ng antas ng kasiyahan na nakukuha ni Hiyori mula sa kanyang buhay pag-ibig. Dahil namatay siya bago pa man maranasan ang pag-ibig, sinusubaybayan ito ng metro at lumilikha ng karagdagang baitang sa bawat pagpuno nito. Kaya upang marating ang langit, kailangan ni Hiyori na gamitin ang katawan ni Mitsuki at danasin ang matalik na pagmamahalan kasama si Yuya. Nahiya si Mitsuki at agad itong tinanggihan, dahil ayaw niyang maging bahagi ng isang sitwasyong labis na kaiya-hiya at di angkop. Pamilya, nakalulungkot, wala siyang ibang pagpipilian, dahil yun lamang ang tanging paraan para matanggal ang balakid na kinakaharap niya. Habang umiiyak siya sa kanyang sitwasyon, bigla siyang nagising at nagtaka kung panaginip lang ba ang lahat. Tanging si Hiyori lamang ang nakita niya sa tabi. Kalaunan, habang nakasama niya ang kanyang pamilya sa almusal, nalaman niyang pupunta rin ang kanyang ina sa India, na nangangahulugang siya at si Yuya ay maiiwang mag-isa sa bahay. Nang bigla siyang umalis sa hapag, sinundan siya ni Kyoko upang kausapin, ngunit hindi siya pinansin ni Mitsuki at dumiretso sa paaralan. Sa daan, tinanong siya ni Hiyori kung sigurado siya sa pag-alis ng ganito dahil aalis ang kanyang ina. Ngunit nanatiling tahimik si Mitsuki. Mamaya sa eskwelahan, pumunta si Mitsuki sa banyo para magpalit ng kanyang damit pang gym dahil ayaw niyang makita ng iba ang kanyang kwelyo ng pusa. Sinabihan siya ni Hiyori na masanay na rito, ngunit sinabi niya na hindi siya masasanay na may multong lumulutang sa paligid niya. Pagkatapos ay tinanong ni Hiyori kung paano niya makakasama si Yuya kung ang kanyang kwelyo ay natatanggal lamang sa loob ng 3 minuto, kaya sinabihan siya ni Mitsuki na tumahimik at umalis, na nagpataka sa kanya kung bakit siya masungit ngayon. Pagkaraan, nakasalubong ni Mitsuki ang kanyang matalik na kaibigan na si Ayaka, na nagsabing gagawin nila ang 100-meter dash ngayon, ngunit naiinip si Hiyori dahil gusto na niyang umuwi at makasama si Yuya. Mitsuki sinabihan siya na tigilan na ang panggugulo,
Ngunit nang malaman niya na kasali rin ang klase ni Yuya, nalito siya at tumakbo palayo. Sa klase ng Pei, ibinunyag ni Hiyori na mabilis siyang tumakbo noong nabubuhay pa siya, kaya nang tawagin si Mitsuki para sa karera, nakiusap siya na hayaan siyang gawin ito. Pumayag si Mitsuki, at ginulat ni Hiyori ang lahat sa pagtalo sa kanyang kalaban. Gayunpaman, nakapagtataka para kay Yuya dahil naaalala niya na hindi makatakbo ng maayos si Mitsuki. Mitsuki pagkatapos ay tinanong si Hiyori kung bakit siya ganoon na lang kung magpumilit na mapahanga si Yuya, kaya ibinunyag ni Hiyori na kung hindi nila mapupuno ang sukat paminsan-minsan, ang hagdanan patungo sa langit. Mawawala at pareho silang mahuhulog sa kanilang kamatayan. Pagkatapos ay ibinalik niya ang bangkay kay Mitsuki, na natakot nang malaman na ang tanging pagpipilian niya ay alinman sa harapin ang matinding pagsubok o mamatay. Noon, inanyayahan siya ni Ayaka na sumali sa track team dahil napakabilis niya tumakbo, ngunit natatakot pa rin si Mitsuki, na ikinabahala ni Ayaka. Bigla, pakiramdam niya na kailangan niyang umihi, ngunit dumating ang kanyang guro at inihayag na siya ang pinakamabilis na babae sa kanilang paaralan. Dahil sa lahat ng atensyon na yun, kinabahan siya, na nagpahirap naman sa kanya na pigilin ang tawag ng kalikasan. Nang makita ni Hiyori ang paghihirap niya, mabilis niyang sinapian ang katawan nito at tinanong ang guro kung makagamit siya ng banyo para kay Mitsuki. Nakita ni Yuya na medyo kakaiba ang kanyang ugali, kaya sinundan niya ito sa locker room at tinanong kung tama pa ba siya. Alam niyang nagmamalasakit si Yuya kay Mitsuki, kaya tuwang-tuwa si Hiyori dahil lumalaki ang kanilang pagkakataong magkaroon ng relasyon. Ngunit, sinabi ni Mitsuki na maayos lang siya at akmang aalis na. Ngunit hinawakan niya ang kanyang kamay at iginiit na sabihin niya ang katotohanan. Nang hindi siya sumagot, iginiya siya ni Bro sa opisina ng nurse, hindi alam na kailangan pa rin niyang gumamit ng banyo. Matapos siyang ilagay sa kama, umalis siya upang humanap ng nurse habang umabot na sa sukdulan ang pasensya ni Mitsuki. Sa huling sandali, iminungkahi ni Hiyori na gamitin niya ang klorera at wala nang nagawa si Mitsuki kundi gawin ang bagay na yon. Gayunpaman, habang tinatanggal niya ang kanyang damit panloob, bumalik si Yuya kasama ang nurse at nakita siya sa ganoong kalagayan, na nagdulot ng labis na pagkagulat at pagkapahiya sa kanya. Nang lumaon, habang umiiyak siyang naglalakad pa uwi, sinabi ni Hiyori sa kanya na hindi naman yun gaanong kalaking bagay, ngunit sobrang nahihiya si Mitsuki dahil nakita siya ng kanyang kapatid sa ama sa ganoong kalagayan. Samantala, bumibili ng grocery si Yuya, ngunit patuloy siyang namumula dahil nakaukit pa rin sa kanyang isip ang tanawing iyon. Saka naman, may dumaang babae at napatumba siya sa mga itlog, na nagpadumi sa kanyang mga damit. Habang siya'y pabalik, nakasalubong niya si Neko, na alam nang sila ni Mitsuki ay mag-isa ngayong gabi, at pinagkamala niya ang pula ng itlog sa kanyang Amerikana bilang kanyang likido para sa pagbubuntis. Samantala, ayaw umuwi ni Mitsuki at hinanggad na sana'y patay na siya. Kaya sinabi ni Hiyori na maaari siyang tumapak sa daan at hayaan ang isang truck na magdala sa kanya sa isang isekai. Gayunpaman, hindi niya dapat gawin yun dahil may kapatid siyang nagmamalasakit sa kanya. Sa sandaling yun, isang kotse ang tumigil sa tabi niya at ang nagmamaneho ay ang tiyahin ni Mitsuki, si Nanami, na nag-alok na ihatid siya sa bahay. Pagkarating nila, napansin niya na may lumilipat sa kapitbahay, ngunit hindi niya gaanong pinansin. Nito at pumasok. Nang makita niya ang sapin sa paa ni Yuya, nahiya siya dahil alam niyang nasa bahay ito. Nang bigla, may narinig siyang kalansing sa banyo at pinuntahan niya ito, para lang makita siyang kakaiba ang ginagawa. Pagkatapos, tinawag niya itong nakakadiri at tumakbo sa kanyang kwarto, kung saan siya nagkulong dahil sa kahihiyan. Maya-maya, habang naliligo siya, hiniling ni Hiyori na maging mas palakaibigan siya kay Yuya, ngunit sinabi ni Mitsuki na hindi niya kayang baguhin ang nararamdaman niya para dito. Pagkatapos, nalaala niya kung paano siya inalagaan nito kanina at namula, ngunit sumama si Hiyori sa kanya sa paliguan at nagsimulang haplasin ang kanyang sensitibong bahagi. Pagkatapos maramdaman ni Mitsuki ang lubos na kasiyahan, hinikayat siya ni Hiyori na magbigay ng kasiyahan sa sarili dahil sa bawat ginagawa ito ng babae, ngunit labis ang hiya ni Mitsuki para pag-usapan pa ito. Nang subukan niyang umalis, napansin niya na hindi bumubukas ang pinto. Narinig ni Yuya ang kalampag at ipinagbigay alam sa kanya na ang pinto ay bumubukas lamang mula sa labas, at ipapaayos niya ito bukas. Pagkatapos ay nag-alok siyang palabasin si Mitsuki, ngunit pagkabukas pa lamang niya nito, kinontrol ni Hiyori si Mitsuki at hinayla si Yuya sa loob.
Mabilis na nabawi ni Mitsuki ang kanyang katawan, ngunit ngayon, nakalock na sila sa loob ng banyo. Sinubukan ni Yuya piliting buksan ang pinto, ngunit hindi ito gumalaw, kaya kailangan niyang tumawag ng tulong. Habang namumula si Mitsuki ng higit pa sa traffic light, hinubad ni Ru ang kanyang sweater at ibinigay ito sa kanya para matakpan niya ang kanyang mga taniman. Kahit na, sinabi niya sa kanya na huwag siyang tignan, kaya umupo si Yuya na nakatalikod na parang isang tunay na birhen. Inamin niya pagkatapos na mas kaunti ang naging interaksyon niya sa mga babae kaysa sa isang seasonal na tagahanga ng One Piece, kaya hindi niya alam kung paano kumilos sa paligid nito. Inakala niyang may ginawa siya para mapaikan nito, ngunit sinabi nitong hindi niya kasalanan dahil simula't simula pa ay hirap na siyang makisalamuha. Isiniwalat naman ni Yuya na mayroon siyang ina na namatay noong sanggol pa lamang siya, kaya nang sabihin ng kanyang ama na magkakaroon siya ng bagong madrasta, natuwa siya rito. Inamin ni Mitsuki na tutol siya ng husto dahil kailangan niyang baguhin ang kanyang pangalan, at siya'y hindi pa rin masanay. Ibinunyag niya na may ama rin siya. Ngunit ito ay isang walang silbing lalaki na nawala ng lahat ng pera sa sugal at nahuling nangaliwa kasama ang isang katrabaho. Pagkatapos ng diborsyo, natakot ang kanyang ina na mamuhay ng mag-isa, kaya't marami ang nakipagrelasyon sa kanya ngunit pagkatapos ay pinabayaan siya, na nagdulot ng matinding sakit sa kanyang puso. Bagamat bata pa si Mitsuki, gusto niyang tulungan ang kanyang ina, ngunit mabilis niyang napagtanto na tila tanging ang presensya ng isang lalaki ang makalulutas sa sitwasyon ng kanyang ina. Nang marinig ang kanyang kwento, mahigpit na sinabi ni Yuya sa kanya na siya at ang kanyang ama ay mga disenteng lalaki at hinding-hindi sila gagawa ng anumang kalupitan sa kanila. Dahil dito, napahiya siya, kaya sinabi niya kay Yuya na walang katiyakan kung ano ang gagawin nito. Kahit noon, sinisiguro ni Yuya sa kanya na hindi niya ito sasaktan dahil pamilya sila, na nagpainit sa kanyang puso. Bigla, napuno ang sukat sa kanyang kwelyo, at naunawaan niyang hindi niya kailangan pang magpakapilyo para mapuno ito. Sakto naman, may nagring sa doorbell, kaya sinabi ni Yuya sa kung sino man ang nasa labas na pumasok at buksan ang pintuan ng banyo. Nalito si Mitsuki pagkarinig nito, sa pag-aakalang mayroong makakakuha ng maling ideya, ngunit habang tumatayo siya, nadulas siya at nahulog sa bisig ni Yuya. Ngunit sa sandaling yon, may nagbukas ng pinto, at lumabas na si Yuki, ang kaibigan ni Yuya mula pagkabata na transfer lang sa kapitbahay. Ilang minuto pagkaraan, nasa bulwagan sila kung saan formal na nagpakilala si Yuki, pero ang mga mata ni Mitsuki ay nakatutok sa malaking dibdib nito. Kinabukasan, habang naglalakad pa uwi si Mitsuki kasama si Ayaka, nakita nila sina Yuya at Yuki sa labas ng bahay nila, at medyo nakaramdam ng selos si Mitsuki sa pag-aakalang sila ay nagde-date. Maya-maya, habang gumagawa ng tsa si Yuki para sa kanila, halatang naiinis si Mitsuki, kaya tinanong ni Yuya kung ano ang nangyari sa banyo. Gayunpaman, naiinis siya dahil sinabi nito na wala pa siyang naging interaksyon sa babae bago siya, samantalang malinaw na magkaibigan na sila ni Yuki mula pa pagkabata. Doon ibinunyag ni Yuya na si Yuki ang kanyang senior sa dojo, at lagi niya itong nakikita. Siya bilang isang kuya sa halip na babaeng kaibigan. Kalaunan, kinailangan niyang lumipat, ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakababae niya, lalo na sa bahagi ng dibdib. Ang marinig ito ay lalo pang nagpapainis kay Mitsuki, kaya sinabi niya sa kanila na ayaw niyang manghimasok sa dahon. Gayunpaman, pinigilan siya ni Yuki at sinabing nagdala siya ng cake para sa lahat, kaya sinabi ni Mitsuki na babalik siya pagkatapos maghugas ng kamay. Sa banyo, lumitaw si Hiyori at nagreklamo tungkol sa biglaang pagbabalik ni Yuki sa kanilang buhay at pagpapahirap sa kanilang misyon. Naniniwala si Mitsuki na mabuting tao si Yuki, ngunit sigurado si Hiyori na kukunin ni Yuki ang kay Yuya. Kung hindi makahanap ng paraan si Mitsuki para palakihin ang kanyang mga melon, angat din niya ang palda para ipakita na nagbago ang kulay ng gauge dahil sa kanyang pagkadismaya, at kung hindi siya makahanap ng paraan para makalapit kay Yuya, masisira ang gauge at ito'y magreresulta sa kanyang kamatayan. Naniniwala si Mitsuki na maraming aksyon na naganap sa shower kagabi, ngunit naniniwala si Hiyori na hindi mapapalitan ang nais ng puso, at ito'y nagnanais sa longganisa ni Yuya. Biglang napagtanto ni Mitsuki na hindi pala ito ang sarili niyang damdamin kundi kay Hiyori, at lahat ng ito ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkalito hanggang sa pagkapagod. Samantala, sa sala, hindi makapaniwala si Yuya na may ganoong mock-atas na drumstick si Yuki at
Hinog na melon. Para lalong lumala ang sitwasyon, tahimik niyang tinanong kung mas mukha na ba siyang babae ngayon, ngunit biglang bumalik si Mitsuki at nagsimulang maglamang kay Yuya. Habang naguguluhan si Yuya sa panunood, hindi niya alam na si Hiyori pala yon. Habang sumisigaw si Mitsuki sa tenga niya, sinabi niya sa babae na kumalma at panoorin kung paano niya ipapahiya si Yuki. Pagkatapos ay ibinagsak ni Hiyori ang cake niya sa dibdib ni Yuki, ngunit casual lang itong sinimulang kainin ni Yuki gamit ang kanyang daliri, na nagdulot ng kakaibang reaksyon kay Yuya. Habang mabilis na dinalhan ni Yuya ng tuwalya, naiinis si Mitsuki at kinontrol ang katawan niya. Para lamang mabangga ang lalaki, na pagkatapos ay bumagsak ang mukha sa pagitan ng malambot na dibdib ni Yuki. Para tapusin na ito, tinanong siya ni Mitsuki kung mas gusto niya ang kanyang mga hugis na bilog o patag, ngunit sinabi ni Bro bakit hindi pareho. Dahil dito ay napuno ang kanyang metro, at nagdiwang si Hiyori habang mas maraming titig ang lumilitaw sa kawalan at ang kwelyo ng pusa ay bumalik sa ayos. Ilang araw pagkatapos, lumabas si Mitsuki upang kumuha ng pahayagan at napansin na medyo maangin. Nakita niya si Nanami na naglalakad ng paos-paos matapos medyo marami nang nainom, kaya inanyayahan niya ito sa loob. Nang dalhin niya ang tubig, nawala ng malay si Nanami at natapon ito sa kaakit-akit na bahagi ng katawan ni Mitsumi. Mga pabalat na ikinahihiya ni Yuya. Di nagtagal, dumating din si Yuki, ngunit nainis si Mitsuki, kaya nagpasya siyang maglakad mag-isa papuntang eskwelahan. Hinabol siya ni Hiyori at iginiit na pigilan niya si Yuya sa pakikipaglapitan kay Yuki, ngunit sinabi ni Mitsuki na kailangan niya ng oras para ayusin ang sarili niyang damdamin. Habang patuloy silang naglalakad, tumingin pabalik si Hiyori kay Yuki, na nagtataka kung tinitingnan niya ang nang maglaon sa eskwelahan. Nagreklamo ang kaibigan ni Yuya na si Tori na ang bag ni Yuya ay hindi isa kundi dalawang panggulo. Nabanggit niya na nakita niya si Mitsuki na sinisikap na itago ang kanyang mga pabalat ng plano dahil sa hangin. Na agad nagpaalala kay Yuya sa kanyang cute at basang panakip. Lingid sa kaalaman niya, nakalimutan pala ni Mitsuki na magsuot ng isa matapos mabasa ang nauna niyang pares, kaya ang tanging nagpapanatili sa kanya na ligtas ay ang panakip na pusa. Noon din, inanyayahan siya ni Ayaka na kumain sa labas, ngunit dahil sa sobrang lakas ng hangin, napagdesisyonan nilang bumalik sa loob. Bago yun, umalis si Ayaka para kumuha ng ilang inumin, at napadaan naman si Yuya. Sinubukan ni Mitsuki na umalis dahil ayaw niyang malantad ang kanyang panakip na pusa, ngunit hinawakan ni Yuya ang kanyang kamay at tinanong kung bakit siya galit na galit. Habang patuloy na umiihip ang hangin, napatayo si Mitsuki na parang yelo, walang masabi, ngunit si Yuki. Dumating at sinabi sa kanya na tigilan ang pang-aabala sa mahirap na babae. Dahil dito, nakita siya ni Mitsuki bilang isang nakatatandang kapatid, ngunit habang lumingon siya upang magpasalamat, isang bugso ng hangin ang nag-angat sa kanyang palda at nagpakita hindi lamang sa kanyang makinis na puwet, kundi pati na rin ang kwelyong pusa. Sobrang gulat si Bro kaya nadapa siya at tumama ang ulo sa dingding na nagpatamba sa kanya. Maya-maya, pagbalik ni Mitsuki sa kanyang klase, nakakita siya ng isang pakete sa kanyang desk, at lumabas na ito ay isang takip ng balangkas, kaya napaisip siya kung sino ang nag-iwan nito dito. Sa kabilang banda, napunta si Yuya sa infirmary matapos masilayan ang kakaibang kwelyong pusa ni Mitsuki. Nang gabing yun, nakahiga si Mitsuki sa kanyang kama, nahihiya sa lahat ng kakatwang aksidente na nangyari sa kanya sa harap ni Yuya. Nang tawagin siya ni Kuya para maghapunan, hindi man lang siya sumagot, kaya hinayaan na lang niya ito. Sakto namang dumating si Nanami, sinabing dumaan lang siya sa lugar at gusto silang kamustahin. Inimbitahan siya ni Yuya para maghapunan, kaya tinanggap niya ang alok at sinabing tiyak na mahal ni Mitsuki ang kanyang luto. Maya-maya, iniwan ni Yuya ang hapunan sa pintuan ni Mitsuki, ngunit muli, hindi siya sumagot. Lumitaw si Hiyori at pinagalitan siya dahil sa pagbibigay ng silent treatment kay Yuya kahit na siya ay pupunta. Gumawa ng paraan para lutuan siya. Sinabi ni Mitsuki na hindi niya hiningi sa lalaki na gawin ang anuman, ngunit sinabihan siya ni Hiyori na tigilan na ang pagiging pasaway dahil masaya naman niyang kinakain ang lahat ng luto nito. Pagkatapos ay kiniliti niya si Mitsuki para palakasin ang loob nito at pinayuhan siyang ayusin ang kanyang ugali kay Yuya. Inamin ni Mitsuki na sobra siyang nahihiya na harapin si Yuya pagkatapos ng nangyari, ngunit sinabi ni Hiyori sa kanya na kalimutan na yon at gamitin ang kanyang alindog para akitin siya. Kinabukasan, nagising si Yuya dahil sa tunog ng kanyang telepono,
at ang kanyang ama ang tumawag upang ipaalam na sila ni Kiyo ay nagpunta sa ibang bansa para sa kanilang honeymoon. Tinatanong niya si Yuya kung maayos ang mga bagay-bagay sa bahay, at nang sumagot si Yuya ng oo, pinayuhan ang matanda. Nakontrolin ang sarili bago ibaba ang telepono. Pagkatapos nito, bumangon si Yuya at bumaba, kung saan niya nakita si Mitsuki sa kusina. Lumabas na nilutuan siya nito ng almusal upang suklian ang pabor, at sinimulang kainin ito ni Yuya nang walang tanong-tanong, nagtataka kung maganda ang gising nito. Napansin niyang masyadong maalat ang pagkain, kaya humingi ng tawad si Mitsuki at pinakiusapan siyang huwag na itong kainin. Sinabi niyang ayos lang, ngunit patuloy pa rin itong humihingi ng tawad at sinabing makakagawa pa siya ng mas mahusay. Nagulat si Yuya dahil bigla itong kumilos na parang ordinaryong babae, na tila ba isa siyang ganap na ibang tao. Pagkatapos, magalang siyang nagtanong kung tuturuan siya nito kung paano maglaga ng gulay, at pumayag si Yuya na gawin ito, hindi alam na si Hayaori ang may kontrol. Nang maglaon, habang naghuhugas siya ng pinggan, sinaway siya ni Mitsuki dahil sa pag-asta nitong nagpapansin, at binalaan siya na huwag gumawa ng anumang hindi nararapat, o siya ang papalit. Tiniyak ni Hayaori sa kanya na magiging platonic siya at hiniling na magbigay pansin siya ng maigi upang maipakita niya kung paano umasta bilang isang wastong nakababatang kapatid. Nang maglaon, isinama niya si Yuya sa grocery store, inakay ang kamay nito at iginiya siya papasok upang hindi sila mawala ng diskwento sa benta. Mahigpit na sumusunod si Mitsuki, naiirita dahil labis na nagiging mapaglamang si Hayaori kay Yuya. Ngunit nang makapasok siya at makitang kumilos ng normal si Hayaori, napansin niya na mukha at kumikilos sila na parang tunay na magkapatid. Pagkatapos ay nakita niya si Yuya na tumatawa sa mga kalokohan ni Hayaori, at ito ay nagpaselos ng bahagya sa kanya, dahil hindi ito tumatawa sa harap niya. Noon din, nakasalubong nila si Yuki, na nagtanong kung sila ay nagde-date, at agad na yamakap si Hayaori kay Yuya dahil nakita niya si Yuki bilang isang banta. Sinabi ni Yuki na nagbabrowse lang siya at umalis, ngunit nahihiya si Mitsuki dahil tinawag niya itong date. Noon din, dumaan si Neko at sinabi kay Mitsuki na hindi siya dapat manatili ng matagal sa labas ng kanyang katawan, ngunit inakala ni Mitsuki na guni-guni niya lang ito dahil walang sinumang makakakita sa kanya. Pagkatapos, si Hayaori ay nagpapatalbog ng bato at hinamon si Yuya na talunin siya. Nang makita ang lahat ng ito, naisip ni Mitsuki kung pwede na niyang ituring si Yuya bilang kanyang kapatid, ngunit agad niyang sinampal ang sarili para bumalik sa realidad dahil hindi niya ito kapatid. Sa kabilang banda, naalala ni Yuya ang isang batang babae na nakatira sa kapitbahayan at tinatawag siyang Oni-chan noon, at madalas nila itong dalawin ni Yuki. Bigla, napagtanto ni Hayaori na siya ang pinag-uusapan at nahulog sa tubig. Ngunit nang tulungan niya itong makabangon, niyakap niya ito at sinabi na siya ang babaeng iyon. Nagsimula siyang umiyak dahil naaalala pa rin siya nito, kaya nagpa siya si Mitsuki na kunin muli ang kontrol. Bago gumawa si Hayaori ng anumang kalokohan. Ang nangyari, hindi niya ito magawa sa ilang kadahilanan, at pinapanood ni Neko mula sa malayo, na sana'y pinakinggan ni Mitsuki ang babala niya. Sa gabi, habang naghuhugas si Hayaori ng pinggan, sinabi niya kay Mitsuki na sobra siyang nag-enjoy at napuno pa niya ang kanyang gauge, ngunit kitang-kita ang kalungkutan ni Mitsuki at nanatili itong tahimik. Samantala, nasa silid niya si Yuya, nagtataka kung may split personality disorder si Mitsuki dahil minsan kumilos ito na parang ibang-iba siyang tao. Pabalik sa kanyang silid, sinabi ni Mitsuki kay Hayaori na hindi na niya mabawi ang kanyang katawan at pinakiusapan siya na ibalik na ang kontrol sa kanya ngayon. Ngunit, tumawa lang si Hayaori, sinabing siguro'y nakabuo siya ng matibay na koneksyon sa kanyang katawan, at ngayon ay maaari na niya itong panatilihin para sa sarili niya. Ibig sabihin nito ay maaari na siyang mag-pogo stick ni Yuya at buuin ang kanyang hagdan patungo sa langit, at si Mitsuki naman ang maaaring mapunta sa langit sa halip na siya. Habang siya'y umalis upang sundin ang sariling gusto, nag-aalala si Mitsuki na baka hindi na niya maibalik ang kanyang katawan. Sa kabilang banda, hinahanap naman ni Yuya ang mga sanhi na humahantong sa split personality disorder, at nalaman niyang isa sa mga ito ang stress. Sa sandaling yun, narinig niya si Hayaori sa pasilyo, at nang lumabas siya, natagpuan niya ito sa sahig. Sabi niya ay takot siya sa kulog at nagtanong kung maaari silang matulog ng magkasama, na ikinagulat ni Mitsuki. Pumayag si Yuya na papasukin siya, ngunit nang imungkahi niyang matulog sila sa iisang kama, sinabi ni Bro na hindi.
Pagkatapos ay tiniyak niya rito na mananatili siya sa tabi niya, at matapos niyang papanggakuan na huwag humiga siya sa kama, nakangiti dahil nagtagumpay ang plano niyang magbahagi ng silid. Malinaw na hindi masaya si Mitsuki tungkol dito, ngunit wala siyang magagawa maliban kung mabawi niya ang kanyang katawan. Habang natutulog si Hayaori, hindi makatulog si Yuya dahil may babae sa kanyang silid. Bigla, pumasok si Hayaori sa kanyang futon at niyakap siya, na sinasabing hindi rin siya makatulog dahil natatakot siya. Pagkatapos ay niyakap niya ito, ngunit nang subukan ni Mitsuki na kunin ang kanyang katawan, siya ay itinulak pabalik. Naiintindihan niya na magiging permanente siyang multo kung hindi siya agad makakabalik sa dati, ngunit napagtanto niya na wala namang sino man ang makakamiss sa kanya. Samantala, nag-apologize si Hayaori kay Yuya para kay Mitsuki, nangangakong hindi na niya ito bibigyan ng silent treatment simula ngayon. Nangangako rin siya na magiging kapatid na laging gusto nito, ngunit bigla na lang, pinatungan siya ni Kuya at pinaniwala siyang may mangyayari na. Gayunpaman, pinitik lang ni Kuya ang noo niya at sinabihan siyang huwag masyadong pilitin dahil ang ugnayan ay nabubuo ng natural, hindi sa pilitan. Pagkatapos ay sinabihan niya itong bumalik sa dati, ngunit nagsimulang umiyak si Hayaori, nagtatanong kung bakit siya ganoon ka. Mabait kay Mitsuki dahil siya ang makakapagpasaya sa kanya. Pagkatapos ay naiinis siya at kusang umaalis sa katawan ni Mitsuki, dahilan upang ito'y tila mawala ng buhay sandali. Pagkatapos ay ibinabalik niya si Mitsuki sa sarili nitong katawan, upang magising lamang ito at makita si Yuya na tinitingnan ang tibok ng puso niya. Dahil sa kahihiyan, pinapaalis niya ito sa kwarto, ngunit ipinapaalala lang ni Bro sa kanya na iyon ang kwarto nito. Kinabukasan, nagising si Yuya sa sala at nakasalubong si Mitsuki sa banyo. Casual siyang lumampas dito, sinasabing bumalik na siya sa dati tulad ng hiling nito. Makalipas ang ilang araw, bumisita si Mitsuki sa isang water park kasama si Ayaka, ngunit ninais niyang hindi na lang siya pumunta. Dahil ayaw niyang makita ng kahit sino ang kanyang kwelyong pusa. Habang naglalakad siya patungo sa pool, napansin ni Hayaori na nakasuot siya ng sarong para takpan ito, at pinagalitan siya ni Mitsuki dahil ito ang kanyang kasalanan. Sakto namang dumating din si Ginang malaking dibdib para sirain ang kasiyahan, at nang makaramdam ng kawalan ng kumpiyansa si Mitsuki sa kanyang sariling surfboard, sinabi sa kanya ni Hayaori na huwag malungkot dahil ang pagiging patag ay katarungan. Sakto namang dumating din sina Yuya, Torai, at Neko, at magkasama silang naglaro sa tubig at nasiyahan sa lahat ng mga sakay. Maya-maya, napansin ni Neko na mailap si Mitsuki at tinanong kung bakit hindi siya kasama ni Yuya. Kaya sinabi ni Mitsuki na hindi siya magaling sa tubig. Tinatanong niya si Neko kung bakit hindi ito nakikipaglaro sa iba. Kaya sabi ni Neko, ang tatay niya ang may-ari ng lugar, at binigyan niya ang lahat ng libreng tiket para magamit niya sila sa pananaliksik sa marketing. Biglang nakita ni Mitsuki si Yuya sa tubig, at naaalala niya ang nangyari noong gabing yun, kaya dali-dali niyang nilamon ang popsicle. Habang nagkakaroon siya ng brain freeze, naiinis si Hayaori dahil sinasayang niya ang ginintoang pagkakataon para mapalapit kay Yuya, pero ayaw ni Mitsuki pumasok sa tubig o mahuhulog ang kanyang sarong. Ipinipilit ni Hayaori na gumawa siya ng paraan, o gagamitin ni Yuki ang kanyang kaakit-akit na figura para agawin. Puso ni Yuya, ngunit tila walang pakialam si Mitsuki dito. Dahil sa inis, sinubukan ni Hayaori na pasukin ang kanyang katawan, ngunit nang hindi siya payagan ni Mitsuki na pumasok, tinawag niya ito na pinaka-nakakainis na kapatid sa lahat ng panahon. Dahil dito, napagtanto ni Mitsuki na hindi niya pala kailanman itinuring si Yuya bilang kapatid, ngunit tinatawag siya nito sa kanyang pangalan. Sa sandaling yun, nabangga ni Tori ang isang tao sa tubig, at lumabas na ito ang kanyang kapatid na si Mao. Nagmamakaawa siya sa lahat sa pag-aalaga sa kanyang hanggal na Oni, at naging napakalinaw na hindi sila magkasundo. Narinig ito ni Mitsuki at naisip niya kung dapat niya ring tawagin si Yuya bilang Oni. Nang tawagan siya ng kaibigan ni Mao, sinabi niya sa lahat na alagaan ang kanyang kapatid na maagang nakakalbo, dahilan para mawala ang lahat ng aura ni Tori. Pagkatapos niyang umalis, inamin ni Yuya na cute siya, ngunit medyo nagselos si Mitsuki dahil dito. Habang patuloy silang naglalaro, napansin ni Yuya ang hitsura niya at na-distract sa kanya. Sa sandaling yun, nawala ng balanse si Yuki at nahulog sa ibabaw niya, dahilan para siya ay mabigla at mapadaig sa bigat ng kanyang pagbagsak. Nang hindi nag-iisip, tumalon si Mitsuki sa tubig upang gumanap na bayani,
ngunit nauntog ang kanyang daliri sa paa at mukhang nasasaktan. Nang umahan muli si Yuya, agad niya itong binuhat at dinala sa medical opisina. Hindi napagtanto na nawala ang kanyang sarong sa daan. Nakita ito ni Ayaka at sana'y buhatin din siya ni Tori sa ganun, pero nang alukin siya ni Tori na buhatin siya, sinampal niya ito sa mukha. Samantala, buhat ni Yuya si Mitsuki at sinasabing mag-ingat siya, at sinabi niyang nakramp lang ang kanyang binti at hindi siya natapakan. Nang marinig ito, ibinaba siya ni Yuya, pero nang makita niya ang kakaibang kwelyo ng pusa ni Mitsuki, nainip siya. Habang nervyosa si Mitsuki na tinatakpan ang sarili, may ilang mga babae ang dumating, at siya'y nag-aalala na makikita sila. Nang makita ito ni Yuya, lumapit siya at nagkunwaring hahalikan siya, dahilan upang tumakbo ang mga babae. Hiyori iniisip na bahagi iyon ng plano ni Mitsuki para makalapit kay Yuya at naiinis, nais na sana siya ang nasa katawan nito. Sa totoo lang, pareho silang may nararamdamang kakaibang init, at lumalala ang sitwasyon ng habarin ni Yuya ang kanyang trunks dahil naiisip ni Mitsuki na may mangyayaring masinsinan. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik si Mitsuki na suot ang trunks nito, at agad itong napansin ni Ayaka. Mabilis siyang lamingga-lingga para hanapin si Yuya, iniisip na wala itong panloob, para lang malaman na nakasuot pala ito ng speedo sa ilalim ng kanyang trunks. Nang gabing yun, inihayag ni Hiyori na ang naunang pakulo ni Mitsuki ay lumikha ng mas maraming hakbang, at siya'y mas malapit sa pagpunta sa langit. Si Mitsuki ay nasa sarili niyang pagkabalisa habang nakita siya ni Yuya na nakasuot ng kwelyong pusa, ngunit walang pakialam si Hiyori dahil hindi niya yun problema. Kinabukasan sa klase, si Yuya ay nagkakaroon ng mga hindi angkop na pantasya tungkol kay Mitsuki, ngunit nang ibalik siya ni Yugi sa katotohanan, sumigaw siya at inalerto ang buong klase. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya naroon, at binigyan siya nito ng bag na naglalaman ng sarong ni Mitsuki. Noon ding oras na yon, dumating si Tori at inakala na mahilig si Yuya na amuyin ang mga ito, na nagpatamo sa kanya ng siko sa tiyan. Pagkatapos ay tinanong ni Yuya si Yuki kung bakit hindi niya dinala ang mga yon kay Mitsuki, upang malaman lamang na siya ay may sipon. Pagkaalis niya, nagtaka si Yuya kung ang kapatid niya ay kakatwa, pero pinagpawisan siya rito, at hindi niya sinasadyang pinunasan ang mukha niya ng sarong. Pagkatapos, naisip niya kung ginagawa ba ni Mitsuki ang lahat ng ito para tuksuhin siya sa isang kadudadadang paraan, ngunit sinampal lang niya ang sarili ng sarong para pawiin ang ideyang yun. Doon sinabi ni Neko sa kanya na itago ang kanyang bastos na libangan sa bahay niya, at na-realize ni Yuya na pinapanood siya ng lahat. Samantala, lubos na nahihiya si Mitsuki sa nangyari, at sinisisi niya ang lahat kay Hiyori, na nagsabi sa kanya na mas mabuti siya dahil at least hindi siya patay. Sa panahong yun, nasa grocery store si Yuya, at nagpasya siyang kumuha ng isang bagay na espesyal para kay Mitsuki. Pagbalik niya, sinusubukan ni Mitsuki na tanggalin ang kadena sa kwintas ng kanyang pusa gamit ang gunting, at nang subukan siyang pigilan ni Hiyori, sinigawan siya ni Mitsuki na umalis, dahil simula raw nang dumating siya, naging kalokohan na ang buhay niya. Nalungkot si Hiyori, at sinabing wala siyang ibang pagpipilian, tanging makita lang si Hiyori na mawala ng malay sa harap niya. Napansin niyang nagbago ang kulay ng gauge dahil sa nararamdaman ni Mitsuki, kaya sinubukan niyang gisingin ito bago pa ito makaharap ang Diyos. Sa oras na yon, papunta si Yuya sa kanyang silid na may dalang hapunan, dahil gusto niyang kausapin ito tungkol sa nakita niya. Sa pinto, narinig niyang may masayang tunog ito at nagtataka kung hinahaplos nito ang kanyang pusa, na nagpapaisip. Siya ay namula. Noon mismo, narinig niya si Mitsuki na nagsasabing hindi siya makahinga, kaya mabilis niyang binuksan ang pinto at pinanood siyang bumagsak sa sahig na nakalantad ang kanyang kwelyo. Akala ni Bro ay may masamang nangyari sa kanya dahil sa sarili niyang gawa, ngunit nang lapitan niya, napansin niyang napakainit niya at sinubukan niya itong tulungan. Akma, idinaganan siya ni Mitsuki at nagpumilit na humingi ng isang pabor na puno ng matinding pagnanasa, ngunit nakita ni Yuya ang pagbabago niya kay Hiyori, at lubos siyang nabigla. Ito ang naging dahilan upang bumalik sa normal na kulay ang gauge, at kinontrol ni Mitsuki muli ang kanyang katawan. Pagkatapos, itinulak ni Mitsuki pabalik si Yuya at tinawag itong bastos, ngunit nalito si Bro dahil siya ay ang lumapit sa kanya. Pagkatapos, inamin ni Mitsuki na hindi siya ang humiling na mapakialaman, at doon napagtanto ni Yuya na wala na ang isa pang babaeng nakita niya. Sinabi ni Mitsuki na si Hiyori iyon at bumagsak dahil sa lagnat,
Kaya nang subukan ni Yuya na buhatin siya, bumagsak siya sa mga bisig nito at nagsimulang tawagin ang kanyang ina. Hinaplos lang ni Yuya ang ulo niya at pagkatapos ay inihiga siya. Kinabukasan, nagising si Mitsuki sa daldal ni Hiyori. Masaya siya na bumalik sa normal ang gauge at nagkaroon siya ng kakaibang sandali kay Yuya, kahit panandalian lang. Gayunpaman, pagod na lang si Mitsuki sa kanyang kalokohan. Patuloy si Hiyori sa panggugulo sa kanya hanggang sa matanto niyang sinira niya ang kalooban ni Mitsuki pagkatapos kagabi, at sumuko na ito. Naalala niya noon ang araw na siya ay namatay at napadpad sa kailaliman, kung saan tinawag siya ng tinig ng Diyos at sinabihan kung ano ang gagawin. Samantala, isinama ni Yuki si Yuya para bumili ng Christmas cakes, ngunit nang tanungin niya ito kung ano ang gusto ni Mitsuki, kumilos nang walang pakialam si bro. Hinihimok siya ni Yuki na seryosohin ito dahil kapatid niya si Mitsuki, ngunit lubos siyang nabahala pagkatapos ng nangyari kagabi. Pabalik na sila, tinanong niya si Yuki kung nagbabago ang personalidad ng isang tao kasama ang kanilang kapaligiran, napansin kung gaano siya nagbago mula nang lumipat siya. Yuki biru-birong nagtanong kung mas gusto niya ang lumang Yuki, na palaging pinapalo siya ng kendo stick, kaya sinabi niya na mas gusto niya ang kasalukuyang Yuki. Pagkatapos ay ibinunyag niya na malaki ang pagbabago ng mga tao dahil sa maliliit na bagay, tulad ng kapag umibig sila o na-stress, ngunit si Yuya ay nanatili pa ring parehong hanggal sa tagal ng pagkakakilala niya rito. Nang marinig ito, nagtaka si Yuya kung ang pagkakaroon ng bagong pamilya ang nagpagana sa isip ni Mitsuki, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit suot nito ang kakaibang kwintas na pusa. Nagtataka siya kung si Kyoko ang pumilit sa kanya na isuot iyon para hindi siya bumigay bago ang kasal, ngunit napagtanto niya na iyon ay napakababaw na dahilan. Nagtataka rin siya kung kaibigan ba ni Mitsuki si Hiyori, pero hindi niya maunawaan kung paano ito bigla na lang sumusulpot at nawawala. Naalala rin niya na may pakpak ito at ipinapalagay niyang mahilig ito sa cosplay, pero hindi makatuwirang manatiling nakakosplay kung ang kaibigan mo ay halos mamamatay na sa lagnat. Bigla niyang naisip na sina Mitsuki at Hiyori ay magkarelasyon na babae na mahilig mag-roleplay. Pero bago pa niya ito maisip ng mas malalim, tinanong siya ni Yuki kung bakit siya nagbago ng husto. Pagtingala niya, nakita niya ang isang delivery guy sa tabi ng kanyang bahay, kaya pinasalamatan niya si Yuki sa pagbibigay sa kanya ng kasama at umalis nang hindi sinasagot. Umuwi siya, nakita niyang may parsela siya mula sa kanyang ama at nagtaka kung nagpadala na naman ito ng isa pang souvenir. Saka naman, dumating si Mitsuki at yamakap sa kanya, na nagpakilig sa kanya. Sinabi niya pagkatapos na may mahalaga siyang sasabihin sa kanya, pero bago yan, kailangan muna niyang maligo. Kaya naman, pumunta si Yuki sa kanyang silid at sinikap niyang maghintay para sa kanya, pero nauubos na ang kanyang pasensya. Patuloy siyang nag-iisip ng mga kakaibang bagay tungkol sa kanya, pero nakakaramdam din siya ng pagkakasala dahil kapatid niya ito. Samantala, naliligo si Mitsuki, pero si Hiyori pala ang pumalit habang ang totoong Mitsuki ay nakatulog. Lumabas na gusto niyang maging malinis bago siya magkaroon ng pribadong sandali kasama si Yuki, at kahit na nakakaramdam siya ng pagkakasala sa paggawa nito ng patago kay Mitsuki, wala siyang ibang pagpipilian, dahil sumuko na si Mitsuki. Pagkatapos nyon, pumunta siya sa silid ni Yuya, at nagulat si Kuya dahil nakasuot lamang siya ng kamisa. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi nito ngunit nagsimulang kabahan dahil hindi niya alam kung paano sisimulan ang paksa. Naisip niya kung sasabihin niya ang totoo, ngunit nagpasya siyang huwag dahil iisipin nito na baliw siya. Bigla, natisod siya at nahulog sa mga bisig nito, ngunit inakala ni Yuya na nahihilo pa rin siya mula sa lagnat. Bigla, nagising si Mitsuki at naunawaan ang pinipilit niyang gawin, kaya pagkatapos niyang bigyan siya. Ngunit dahil sa mga paalala ni Yuya, si Hiyori ay humiwalay at nagpapalit ng lugar. Sa sandaling yun, inaakala ni Yuya na gusto niyang ipakita na siya ay Rainbow Sister, kaya sinabi niyang hindi siya huhusga sa kanya kahit na gusto niya ang mga babae. Nang tanungin siya kung ano ang kanyang sinasabi, binanggit niya ang isang redhead na may mga pakpak, at iniisip ng mga babae na nakikita siya nito. Pinagpawisan ni Hiyori ang kanyang kamay sa kanyang mukha upang subukan ito. Ngunit hindi siya tumugon, na nangangahulugang hindi niya siya nakikita sa kasalukuyan. Sinabi pa niya na okay lang sa kanya na isuot ni Hiyori ang kakaibang pusa na kwintas, ngunit bilang kanyang nakatatandang kapatid, nagmamalasakit pa rin siya sa kanya at gusto niyang mag-ingat. Kahit na mali siya sa maraming antas, si Mitsuki ay natutuwa dahil akala niya. Mandiriri siya sa kanya,
ngunit mabait at matulungin naman ito. Nang mga sandaling yun, napansin niyang kita ang cosplay niya, na ikinahiya niya at nag-udyok para paalisin niya ito sa kwarto. Kinabukasan, habang paalis siya papuntang eskwelahan, tinanong nito kung maayos na ang kanyang pakiramdam, ngunit hindi siya pinansin nito at umalis. Nang pumasok siya sa kusina, nakita niya ang isang sulat mula dito na nagpapasalamat para sa cake at nagpapalam na papasok siya sa eskwelahan. Sa eskwelahan, tinanong ni Ayaka si Mitsuki kung gusto nitong gumawa ng nakakatuwang bagay pagkatapos ng klase, ngunit sinabi ni Mitsuki na gusto lang niyang umuwi at magpahinga hanggang makatulog. Mariing iginiit ni Ayaka na gumawa sila ng pisikal na gawain, na sinabing tataba si Mitsuki kung siya hindi gumagalaw, at tatawagin siyang Chubutsuki ng lahat. Pagkarinig nito, nagtatanong si Mitsuki kung pwede siyang sumali sa anumang club, at sinabi ni Ayaka na tiyak na makakasali siya. Pagkaalis niya, lumitaw si Hiyori at nagmamakaawa kay Mitsuki na huwag sumali sa club dahil makasasagabal ito sa paglapit niya kay Yuya. Dahil dito, sinabi ni Mitsuki na titingin-tingin na lang siya sa iba't ibang club pero hindi sasali, pero nalungkot din siya na hindi tataba si Hiyori, di tulad niya. Maya-maya, pumunta ang mga babae sa tennis club, at hiniling ng presidente ng club na mag-warm up sila sa pamamagitan ng isang laban. Habang maayos ang ginagawa ni Ayaka, nadapa si Mitsuki na parang isang lampa at nagmamakaawa kay Hiyori para sa tulong. Sa simula, tumanggi si Hiyori, ngunit nang mapagod at bumagsak si Mitsuki, kinuha ni Hiyori ang pamamahala at naglaro ng napakahusay kaya maging ang mga veterano ay nagulat. Matapos siyang lubusang matalo, sa wakas ay sumuko si Ayaka, kaya ibinalik ni Hiyori ang kontrol kay Mitsuki. Sa sandaling yun, dumating ang presidente ng club at nagmakaawa sa kanya na sumali sa kanilang club dahil sa kanyang talento, maaari silang makapunta sa Wimbledon. Habang patuloy siyang nagsasalita, nalula si Mitsuki sa lahat at nagpa siya na lumayas. Sumunod, pumunta sila sa football club, at agad silang isinalang sa isang laban. Walang ideya si Mitsuki kung ano ang gagawin sa bola, kaya nang agawin ito ni Ayaka mula sa kanya, dumating si Hiyori at nagtanong kung gusto niya ng tulong. Matapos ibigay ang kontrol kay Hiyori, nag-anyo si Mitsuki bilang si Prime Sergio Ramos upang agawin ang bola at pagkatapos ay idolball ito lampas sa buong koponan tulad ni Messi. Matapos niya itong ipasok sa itaas na sulok, lumapit sa kanya ang kapitan ng koponan at nakiusap na sumali siya sa kanilang koponan upang maging kampyon sila sa mundo. Tinanggap ito ni Hiyori para kay Mitsuki. Iniisip na hahayaan siya ni Yuya na makikinabang ng lubos at habang buhay kung magiging kampyon sa mundo si Mitsuki. Dinala siya ng kapitan sa opisina, kung saan binigyan siya ng napakaraming papel para karatula kasama ang isa na nagsasabing titira siya sa dorms at handa nang magsanay anumang oras. Dahil ibig sabihin nito ay hindi niya makikita si Yuya, ibinabalik ni Hiyori ang kontrol kay Mitsuki, at mabilis silang umalis doon. Pagkatapos yun, sinubukan nila ang pagbibisikleta, baseball, at isang fitness club, ngunit napatunayan na masyado itong mahirap para sa kanila. Samantala, naghahanap din sina Yuya at Toray ng mga sasalihang club, at inimbitahan nila si Neko na sumama sa kanila para lang magsaya. Sa kabilang banda, pumunta sina Mitsuki at Ayaka sa Kendo Club, kung saan nila nakita si Yuki. Nagtatrabaho siya bilang part-time coach doon, kaya't hiniling niya sa mga babae na magkaroon ng sparring match. Nang sandaling yun, dumating sina Yuya at ang iba pa, at hiniling ni Hiyori kay Mitsuki na magpalit sila ng pwesto para siya. Kayang talunin si Yuki sa harap ni Yuya. Pumayag si Mitsuki, kaya hinamon ni Hiyori si Yuki, at tinanggap niya dahil alam niyang para mapahanga si Yuya. Nang isuot ni Hiyori ang helmet, amoy hininga ng umaga ito, na nagpahilo sa kanya. Ngunit akala ni Tori ay siya ang master ng drunken style. Nang sumugod si Yuki para umatake, hindi matiis ni Hiyori ang amoy at nagpalitan sila ni Mitsuki, dahilan upang siya ang matamaan at mawalan ng malay. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Yuya kay Mitsuki para kay Yuki, ngunit sinabi ni Mitsuki na hindi niya ito kasalanan at binigyan niya si Hiyori ng matinding mapanuring sulyap. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ayaka at sinabi niyang tapos na siya sa mga sports club, at sumang-ayon si Ayaka, na nagsasabi, dapat nilang tingnan ang mga art club. Ang pagkakita sa kanilang umalis ay nagpalungkot kay Tori, ngunit habang labis siyang nagkakagusto sa kapatid ni Yuya, nasipa siya ng sarili nitong kapatid. Matapos siyang pagsabihan dahil sa pagkuha niya ng susi ng bahay nito,
Pinasalamatan niya si Neko para sa mga tiket sa pool at si Yuya sa pag-aalaga sa kapatid niyang tanga. Samantala, nilaibat nina Ayaka at Mitsuki ang campus, tinitingnan ng iba pang club hanggang sa marating nila ang drama club at nalaman na papalit si Yuya sa isang nawawalang aktor. Ang dula ay tungkol sa isang lalaki na hindi makapagpasya kung ang kanyang nobya o ang kanyang stepsister ang dapat niyang piliin. At habang si Mao ay gumaganap bilang stepsister, si Neko naman ay gumaganap bilang nobya. Nang magsimulang maging malambing si Mao kay Yuya, nakaramdam si Mitsuki ng bahagyang selos. Habang nagpapatuloy ang dula, niyaya ni Neko si Yuya na magpakasal, at pumayag si Ru, na nagpasakit sa puso ni Nao. Gayunpaman, isang araw, kinansela ni Neko ang kasal dahil alam niyang mas mahal ni Yuya si Mao at sinabi niya rito na makasama niya ito. Sa sandaling yun, dumating si Mao na nakasuot ng damit pangkasal, ngunit nang lumapit siya, napagtanto ni Yuya na si Mitsuki pala ito. Dahil inalis si Mao sa huling sandali, nainis siya at tumakbo papunta sa entablado, ngunit natapakan lang niya ang damit at napunit ito. Naibunyag nito ang nakatagong plano ni Mitsuki sa mga manunood, at habang sumisigaw siya, bigla siyang nakita ang sarili sa kanyang silid at nalaman na panaginip lang ang lahat. Bigla, pumasok si Yuya sa kanyang silid na apron lang ang suot, at sumigaw siya muli, para lang malaman na panaginip din yun. Tapos nakita niya si Ayaka na nag-overdose sa steroids at sumigaw muli, dahilan para magising siya ng isa pa. Sa wakas ay gising na talaga, tiningnan niya ang telepono nito at nakita ang isang text mula kay Ayaka, na sinasabihan siyang huwag masyadong isipin ang nangyari sa dula, kaya niya nalaman na totoo yun. Kinabukasan, habang si Tori ay nakatitig sa kanyang Mia Khalifa magazine, si Yuya ay nakaupo sa tabi niya. Pinagsisisihan ng araw na naging kaibigan niya ang taong labis na nahuhumaling sa ganoong bagay. Sa sandaling yun, dumating si Neko at binigyan siya ng mga tiket para sa isang aquarium na pag-aari ng kanyang ama. Tinanong ni Tori kung nasaan ang mga ito, at sinabi niyang ibinigay niya ang mga iyon sa kapatid niyang babae, na labis niyang ikinainis. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi si Mitsuki, napansin ni Hiyori na mukha siyang pagod. Sinabi ni Mitsuki na hindi siya makatulog ng husto, dahil may ginagawa si Hiyori na nakagambala sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Hiyori na tinutulungan lang niya ang mga ito para lumaki. Sa sandaling yun, nakita niyang lumabas si Tori mula sa kanyang bahay, at tinanong siya nito kung gusto niyang mag-Netflix at magpahinga, ngunit tinanggihan niya ito at pumasok sa loob. Sa sala, nakita niya ang magazine para sa matatanda na tinitingnan ni Tori kanina, at naniniwala si Hiyori na kay Yuya ito. Dahil ang lahat ng modelo sa magazine ay may napakalalaking dibdib, sigurado si Hiyori na gusto ni Yuya ang mga babaeng malaki ang pangangatawan. Pagkatapos, nagpasya siyang gumamit ng salamangka upang palakihin ang kanyang dibdib, ngunit napagtanto niya na wala siyang paraan upang itigil ang salamangka. Dahil dito, lumaki ng walang humpay ang dibdib ni Mitsuki hanggang sa lumaki ng sobra-sobra na tila ba pumutok, at doon niya nalaman na nananaginip lang siya dahil nakatulog siya sa sala. Nakahinga siya ng maluwag na maliit pa rin ang kanyang dibdib, nang hindi nalalamang nandoon din si Yuya. Nang makita niya ito, siya ay nahiya at inihagis ang Gunnar magazine sa mukha nito, kaya ipinaliwanag nito na kay Tori yun. Gayunpaman, galit pa rin si Mitsuki, kaya ipinakita nito sa kanya ang mga tiket sa aquarium at tinanong kung gusto niya ang mga iyon. Agad na nawala ang pag-iingat ni Mitsuki, kaya mabilis na kinontrol ni Hiyori ang katawan nito at masiglang sinabi na mahal niya ang mga aquarium. Sinabi pa nga nitong gusto niyang sumama dito, na ikinagulat ni Yuya dahil galit ito dito ilang segundo lang ang nakalipas. Maya-maya, umalis sila, at si Hiyori pa rin ang may kontrol, kaya kumapit ito sa braso ni Yuya. Sa labas, nakasalubong nila si Yuki, kaya tinanong siya ni Yuya kung gusto niyang sumama. Pero, sinaman siya ng tingin ni Hiyori, kaya naintindihan ni Yuki ang pahiwatig at sinabing abala siya. Pagkatapos yun, sumakay ng bus sina Yuya at Hiyori, at muli, nagsimula siyang maging malambing sa kanya at sinabing gustong-gusto niyang lumabas kasama siya. Di nagtagal, nakarating sila sa aquarium, at nang patuloy na tumakbo si Hiyori na parang isang tuwang-tuwang babae, napagtanto ni Yuya na magandang ideya ang dinala niya rito. Gayunpaman, kinakabahan ang totoong Mitsuki dahil mukhang nagde-date sila ni Yuya. At ang kaisipang ito ang nagpatanggal ng pag-iingat ni Hiyori. Bigla, inalis siya ni Mitsuki at binawi ang kontrol, ngunit nagsimulang sigawan siya ni Hiyori dahil alam niyang sisirain ni Mitsuki ang araw na ito.
Walang kamalay-malay dito, niyaya siya ni Yuya na tingnan ang mga dikiya kasama siya, na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Habang dahan-dahan siyang naglalakad papalapit dito, nakaramdam siya ng matinding kilig at kakaibang sensasyon sa kanyang katawan, lalo na sa ibabang bahagi, dahil ang pakikipag-date kay Yuya ay labis na para sa kanya. Kalaunan, nanlambot ang kanyang mga tuhod at bumagsak, na nagpuno sa kanyang gush. Habang pinapakalma niya ang sarili, napansin niyang ang kitty collar ay mas sensitibo kaysa karaniwan. Ngunit sabi ni Hiyori ay maganda yon dahil mas mabilis itong mapupuno. Doon, inihayag ni Yuya na ang lugar na ito ay nag-aalok ng diskwento sa mga taong wala pang tiyak na edad. Kaya noong bata pa siya, madalas siyang pumupunta rito kasama si Yuki at ang iba pa. Bilang tugon, inihayag ni Mitsuki na pupunta lang siya rito anumang oras na gusto niya dahil nagtatrabaho rito ang nanay niya, na ikinagulat ni Yuya. Isiniwalat pa niya na nagtatrabaho ang nanay niya sa opisina, kaya umupo lang siya rito at nanood ng isda hanggang matapos si Kyoko sa trabaho. Noon, wala siyang kaibigan, kaya kapag nakakakita siya ng mga isdang lumalangoy, sumasaya siya, iniisip na nakikipaglaro sa kanya ang mga isda. Mananatili siya rito ng maraming oras dahil ayaw niyang umuwi sa walang taong bahay, at maging ngayon, hindi pa rin siya sanay na may kasama siya sa bahay. Nang marinig ito, napagtanto ni Yuya na nakita na niya ito noon noong bata pa siya, ngunit sinabi ni Mitsuki na hindi niya maalala. Pagkatapos ay tinanong niya kung may kilala siyang nagngangalang Hiyori noong madalas siyang pumunta rito, ngunit sinabi ni Yuya na hindi niya maalala. Pagkatapos noon, nagtungo siya sa palikuran, kung saan tinanong siya ni Hiyori kung bakit niya tinanong si Yuya tungkol sa kanya. Nang sabihin ni Mitsuki kung bakit hindi, isiniwalat ni Hiyori na hindi man lang iyon ang kanyang tunay na pangalan, at dahil nawala ang kanyang mga alaala, kasama ang kanyang sariling pangalan, binigyan niya ang sarili ng bagong pangalan. Naiinis si Mitsuki dahil hindi niya sinabi sa kanya dati, ngunit sinabi ni Hiyori na hindi naman siya nagpakita ng interes sa kanyang pinagmulan. Sinabi rin niya na wala namang pakialam ang sinuman dahil patay na siya, ngunit sinabi ni Mitsuki na hindi iyon totoo. Inamin niya na naging napakahigpit siya nang unang sapian siya ni Hiyori, ngunit sa paglipas ng panahon, mas naintindihan na niya ito. Ginagamit ni Hiyori ang sandaling ito upang tuksuhin siya, kaya naiinis si Mitsuki at umalis sa banyo. Sa labas, muli niyang nakasalubong si Yuya, at dinala siya nito sa isang espesyal na seksyon kung saan pinapayagan silang hawakan ang mga isda. Matapos ipakita sa kanya na hindi nangangagat ang mga isda, hinihimok niya itong subukan ng seksyon kung saan nila ilulubog ang kanilang mga paa sa tubig. Sumang-ayon si Mitsuki dito, ngunit nang kilitiin siya ng mga isda, masaya siyang umungol at hinugot ang kanyang mga binti. Ngunit, nasa mapaglarong kalagayan si Yuya at itinulak niya pabalik ang mga binti nito sa tubig, na muling nagpatulan sa tibok ng kanyang puso. Dahil walang takas, hinayaan na lang niya itong mangyari hanggang sa mapuno ang kanyang sukatan, at nawalan siya ng malay dahil sa sobrang pagkapuno ng kanyang nararamdaman. Pagkatapos niyang makabawi, labis na nahiya si Mitsuki at ninais sana ni Mitsuki na pagbayaran ni Yuya ang ginawa nito. Nang magsimula siyang umiyak, marahan nitong hinaplos ang kanyang ulo at humingi ng paumanhin sa pagkapukaw sa kanya, na nagbalik tanaw kay Mitsuki sa mga araw na ginagawa rin ito ng kanyang ina. Dito, ipinikit lang niya ang kanyang mga mata at dinamaang sandali. Sa kanilang pagbalik, binilhan siya ni Yuya ng plushie para bumawi, ngunit nanatili siyang mailap. Bigla, sinabi ni Yuya na mauuna na siyang umuwi at tumakbo palayo, na iwan siyang naguguluhan. Pagdating niya, napansin niyang binuksan nito ang lahat ng ilaw at naghihintay sa pintuan para salubungin siya, na nagpangiti sa kanya sa unang pagkakataon. Pagdating sa kanyang kwarto, sinabi sa kanya ni Hiyori na konektado ang kanilang mga puso, kaya siya mas naging sensitibo kay Yuya ngayon. Sinabi rin niya na hindi siya manghuhusga kung magkagusto si Mitsuki kay Yuya, ngunit nainis si Mitsuki at sinabihan siyang tumigil dahil hindi siya magkakagusto rito. Sa sandaling yun, tinawagan siya ng kanyang nanay, at habang nagkukwento siya tungkol sa araw niya, dumating si Yuya at nag-iwan ng merienda sa kanyang pinto. Makalipas ang ilang araw, naglalakad pa uwi si Mitsuki at sinabi kay Hiyori na nag-aalala siya sa kanyang math test. Bigla, isang malamig na hangin ang nagtaas ng kanyang palda, at nagreklamo siya na napakalamig. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang isang delivery truck sa labas ng bahay, kaya pumasok siya sa loob at nakita na lumipat na ang kanyang tita na Nami.
Tuwang-tuwa si Nanami na makitira sa kanila, ngunit kailangan niyang umalis para magtrabaho ngayon, kaya sinabi niya kay Mitsuki na may iniwan siya sa sala bago umalis. Pagkatapos, pumasok si Mitsuki at nakakita ng kotatsu, kaya mabilis niya itong binuksan at ginamit para main item ang sarili. Maya-maya, binuksan niya ang TV at nagsimulang kumain ng mga dalandan, at napakasarap ng pakiramdam kaya nagpasya pa siyang mag-aral dito para sa pagsusulit sa matematika. Maya-maya, umuwi si Yuya at pumunta sa sala, ngunit nakita lang ang mga binti ni Mitsuki na nakalabas mula sa kotatsu. Nang tanungin niya kung ano sa ngalan ng Diyos ang ginagawa nito, inihayag ni Mitsuki na hinahanap niya ang kanyang pambura, na nahulog niya kanina. Paglabas niya, napansin ni Yuya na gumagawa ito ng takdang aralin at si Nanami ay nasa trabaho, kaya pinayuhan niya itong panatilihing mababa ang init at umalis. Kalaunan, sinubukan ni Mitsuki ang kanyang makakaya upang makapag-focus, ngunit napaka-relax nito kaya inantok siya. Dahil mayroon siyang libreng oras, nagpasya siyang umidlip habang si Yuya ay nasa kanyang silid, nagtataka kung kailan niya huling ginamit ang isang kotatsu. Habang patungo siya sa sala, nakita niya sina Mitsuki at Hiyori na natutulog at ipinapalagay na pumunta si Hiyori upang mag-aral kasama si Mitsuki. Pagkatapos ay tiningnan niya ang notebook ni Mitsuki at napagtanto na karamihan sa mga tanong ay mali ang sagot niya, kaya nagpasya siyang iwan ang mga tamang sagot para sa kanya. Sa huli, inantok din siya at umidlip, inaalala ang panahon na buhay pa ang kanyang ina. At nagbahagi sila ng kotatsu. Ilang minuto ang lumipas, nagising si Mitsuki na may nakayakap sa kanya at agad niyang napagtanto na si Yuya ito, na nananaginip at nagsasalita tungkol sa namayapang ina. Naguluhan, sinampal niya ito sa mukha at sinabihan itong lumayo, ngunit sobrang relax ni Yuya kaya hindi man lang ito nagising. Nakita niya noon na naitama ni Yuya ang lahat ng kanyang maling sagot, kaya nang tuluyan itong magising, mahiyain siyang nagpasalamat dito sa tulong. Nang ngumiti si Mitsuki at sabihin niyang masaya siya na makibahagi ng kotatsu sa kanya, nahiya si Mitsuki at sinabihan ito na itigil ang pagsasabi ng mga nakakahiya. Tinanong niya noon si Mitsuki kung nasaan ang kaibigan nito, ngunit walang ideya si Mitsuki sa sinasabi niya. Tungkol, kinabukasan, nasa kusina si Mitsuki, humuhuni at nagluluto. Biglang lumitaw si Hiyori at napansin na maganda ang kanyang kalooban, kaya sinabi niya na si Mitsuki ay parang masayang asawa na naghahanda ng tanghalian para sa kanyang asawa. Tinanong din niya kung gusto ni Mitsuki na maghanda ng tanghalian para kay Yuya, ngunit lubos itong itinanggi ni Mitsuki. Bagaman napansin ni Hiyori na dahan-dahan niyang binabago ang kanyang saloobin kay Yuya. Nang mapansin ni Mitsuki na nawawala ang lalagyan ng tanghalian, naniniwala si Hiyori na nasa bag ito ni Yuya, ngunit ayaw itong buksan ni Mitsuki nang walang pahintulot. Gayunpaman, sandaling sinapian siya ni Hiyori at binuksan ang kanyang bag, at napansin ni Mitsuki na may isa pang lunchbox sa loob kasama ng ibinigay niya rito. Nang buksan niya ito, nakita niyang lahat ng pagkain na ginawa niya ay naroon pa rin, habang ang isa pang ito ay nagpagalit sa kanya dahil iniisip niyang mas gusto nito ang luto ng iba, kaya nagpasya siyang hindi na kailanman magluluto para rito. Maya-maya, tumunog ang doorbell at si Yuki ang nasa pinto na dumating para kunin ang lunchbox, na nagbubunyag na siya ang gumawa nito para kay Yuya. Nang marinig ito, mas lalong nagalit si Mitsuki at sinabing hindi sapat ang kanyang luto para kay Yuya, na ikinagulat ni Yuki. Maya-maya, bumaba si Yuya kasama si Tori at pinasalamatan si Yuki sa tanghalian, na nagdulot kay Mitsuki na magbigay siya ng malamig na titig. Sa harap ng tensyon, inanyayahan ni Yuki ang lahat para sa hapunan at hiniling pa kay Mitsuki na tumulong. Akmang tatanggihan na siya ni Mitsuki, ngunit mabilis na humalili si Hiyori at inihayag na pupunta siya. Pumunta siya sa kanyang silid upang magpalit, habang patuloy namang nagmamakaawa si Mitsuki na manatili siya dahil ayaw na niyang magluto para kay Yuya. Gayunpaman, pinapaalalahanan siya ni Hiyori na habang mas marami siyang oras na kasama si Yuya, mas mabilis na mapupuno ang kanyang gauge at makakapunta siya sa langit. Sinabi ni Mitsuki na sa simula pa lang ay ayaw na ni Yuya sa kanyang luto, kaya naman ay mahina siyang tinapat ni Hiyori sa pisngi at sinabing tiyak na magugustuhan niya ang mga ito. Idinagdag niya na tapos na sila kung agawin ni Yuki si Yuya, kaya kailangan nilang ipakita kay Yuya na si Mitsuki ang perpektong babae para sa kanya. Samantala, labis ang kaligayahan ni Tori na dalawang magagandang babae ang nagluluto para sa kanya, ngunit sinabi ni Yuya na wala lang yun. Kinainisan ito ni Tori, kaya sinabi niya rito na sa bahay nila.
Sinasabihan siya ng kanyang kapatid na kainin ang damong tumutubo sa damuhan kapag pinakikiusapan niya itong magluto. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-imagine kina Mitsuki at Yuki na naka-apron at wala ng iba pa, kaya kinulata siya ni Yuya sa noo at bumaba para tingnan. Doon, nakita niya si Mitsuki na nakadamit tulad ng isang goth girl na marunong ng mahika ng apoy, at dahil si Hiyori ang may kontrol, sinubukan niyang pahangin ito sa kanyang tsaa. Ngunit sinabi ni Yuki kay Yuya na maligo siya dahil magtatagal sila sa paghahanda ng pagkain, na ikinagalit ni Hiyori. Nang tangkain niyang kumilos ng agresibo, mabilis na nabawi ni Mitsuki ang kontrol at pinabalik si Yuya na may dalang tsaa, at masaya ang lalaki na nagkakasundo sina Mitsuki at Yuki. Nang bumalik siya sa kanyang silid, nakita niya na si Tori ay tulog na. Samantala, nagtapat si Mitsuki kay Yuki na kamakailan lang siya nagsimulang magluto, at kahit na hindi siya magaling, gusto pa rin niya itong gawin. Noon lang naintindihan ni Yuki kung bakit galit si Mitsuki kanina, at nagreklamo si Mitsuki na hindi man lang niya ginalaw ang pagkain na niluto niya para sa kanya. Nang marinig ito, niyakap siya ni Yuki dahil sa tingin niya ay kaibig-ibig ito, kaya sinabi niya rito na huwag na itong masyadong pag-isipan. Pagkatapos, sinabi niya rito na sanay si Yuya na gawin ang mga bagay ng mag-isa, ngunit mas naging masaya na siya simula nang magluto si Mitsuki para sa kanya. Maya-maya, inihahanda ni Mitsuki ang lamesa habang iniisip kung talagang masaya si Yuya tungkol dito, ngunit sa kabila nito, determinado si Hiyori na magluto ng masarap para sa kanya. Nang kontrolin niya ang katawan, biglang dumating si Yuki na may dalang food tray, ngunit lumingon si Hiyori at naitapon ang lahat sa kanyang damit. Maya-maya sa paliguan, galit si Hiyori kay Yuki, ngunit nang sabihin ni Mitsuki na aksidente lang yun, iniisip ni Hiyori na nabiktima si Mitsuki sa mga panlilinlang ni Yuki. Upang makaganti, nagpasya si Hiyori na apron lang ang suotin, ngunit mabilis na kinuha ni Mitsuki ang kontrol at pinigilan siya. Sakto naman, lumabas si Yuya mula sa paliguan at nakita siyang walang suot, kaya sinampal siya ni Mitsuki sa mukha. Habang naghahapunan, nalaman ni Yuya na itinapon ni Mitsuki ang tanghalian, kaya sinabi niyang iniipon niya ito para sa ibang pagkakataon. Nakakalungkot, wala si Mitsuki para marinig ito, at iniisip ni Yuki na sa kabila ng sampal, mas naging malapit si Mitsuki kay Yuya. Samantala, dinala ni Hiyori si Mitsuki sa kawalan, at sobrang excited siya dahil napakalapit na nila sa pag-abot sa tarangkahan ng langit. Gayunpaman, gulo ang isip ni Mitsuki dahil ayaw niya sa katotohanan na napuno ang kanyang gauge mula sa pagkakita sa malaking ari ni Yuya. Nang lumaon, nagbasa siya ng isang aklat ng kwento kung saan kinuha ni Hiyori ang pangalan nito. Ngunit pagkatapos niyang matapos, lumingon siya at nakita na nakatulog na si Hiyori. Kinabukasan, paggising niya, tinanong ni Mitsuki kung maaari niyang baguhin ang anyo ng kanyang ari, ngunit sinabi ni Hiyori sa kanya na mag-relax dahil wala namang ibang makakakita nito. Ikinagalit ito ni Mitsuki dahil nabulgar na siya ng ilang beses, ngunit kahit na, walang pakialam si Hiyori at sinabihan siyang kumalma. Hindi tulad ng dati, iginiit ni Mitsuki na itigil niya ang ganitong pag-uugali dahil hindi lang siya nakakakuha siya sa kaguluhan, ngunit wala rin siyang naaalala tungkol sa kanyang nakaraan. Pinagalitan siya ni Mitsuki dahil ang tanging naaalala niya ay gusto niyang lasahan ang sausage ni Yuya, ngunit naiinis si Hiyori dahil talagang wala siyang matandaan. Umiiyak siya at sumisigaw na wala na rin itong saysay dahil patay na siya bago niya inihagis ang kanyang libro kay Mitsuki at naglaho. Si Mitsuki ay pumunta sa balkonahe upang hanapin siya, ngunit bigla na lamang, isang pahina ang lumipad sa kanyang mga kamay. Nang mabasa niya, napagtanto niyang galing ito kay Hiyori, tinutokso siya dahil mas flat siya kaysa kay Sakura, ikinainis niya ng sobra. Maya-maya, dumating si Yuki at binigyan sila ng cake na nakuha niya mula sa kanyang lolo. Dito, nagkomento si Yuya na matagal na niyang hindi nakita ang matanda, ngunit nakatuon lang si Mitsuki sa cake at kinuha ito mula sa kanya. Pagkatapos, tinanong niya si Hiyori kung gusto niya ng ilan, ngunit sa kanya lang naalala na kumuha na pala ito kanina. Maya-maya, narinig niya si Yuki na nagtatanong kung nasaan ang isa pang babae at ikinagulat ito ni Mitsuki dahil akala niya ay hinahanap ni Yuki si Hiyori. Akala ni Yuya si Nanami ang tinutukoy nito at sinabing nasa trabaho ito, ikinaginhawa naman ito ni Mitsuki. Nang maglaon, nasa kanyang silid si Mitsuki, masaya dahil nakalaya na siya mula sa walang tigil na kalokohan ni Hiyori. Ngunit, naaalala kung gaano kalungkot si Hiyori nang umalis ito,
nagtatanong si Mitsuki kung naging masyado ba siyang mahigpit sa kanya. Pagkatapos ay bumalik siya sa pag-aaral hanggang gabi, nang gisingin siya ni Yuya para sa hapunan. Bumaba siya at sumama sa kanya sa mesa, kung saan niya nalaman na huli si Nanami dahil sa kanyang trabaho. Ngunit, hindi lang siya pinansin ni Mitsuki at nagsimulang kumain, na nagpaisip sa kanya kung may nagawa siyang nakapagpalungkot sa dalaga. Sa totoo lang, malungkot siya dahil hindi bumalik si Hiyori para sa hapunan. Nang makita siya sa ganoong kalagayan, tinanong ni Yuya kung masama ba ang pagkain, kaya mabilis niyang inayos ang kanyang mukha at sinabing masarap ito. Sa totoo lang, mas gusto niya ang kanyang itlog na mas maalat, ngunit gusto ni Hiyori ang mga ito ng ganito, kaya't natuto na rin siyang magustuhan ang mga ito. Nagsimula na ring magustuhan ni Mitsuki ang sports simula nang dumating siya, at pangunahin, siya ay naging mas komportable siya kay Yuya, salamat sa nakakatakot na multo. Ang pag-iisip kay Yuya ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya, kaya pagkatapos kontrolin ang sarili, kinuha niya ang sarsa sa parehong oras kay Yuya. Nang magdikit ang kanilang mga kamay, ang pasang si Mitsuki ay nagkakaroon ng atake, pero iniisip ni Yuya na may nakabara sa lalamunan niya at sinimulang haplasin ang likod niya. Lalo pang nagpi-worsen ito, pero dinala ni Yuya ang mga bagay sa susunod na antas sa literal na pagkuha sa kanya at pagpisil sa tiyan niya. Dahil dito, sumabog ang fountain niya, at ang gauge niya ay halos punong-puno na. Pagkatapos niyang ailapag, tinanong siya ni Ro kung okay lang siya, pero sinampal niya siya sa mukha at tumakbo. Palayo habang sinasabing huwag siyang hawakan, naiwan siyang naguguluhan. Samantala, ikinulong ni Mitsuki ang sarili sa banyo at hindi maintindihan kung bakit ganoon ang nararamdaman niya sa paligid ni Yuya, kahit wala si Hiyori. Nag-iisip siya kung nagustuhan na ba talaga niya si Yuya, ngunit mabilis niyang itinaboy ang ideyang iyon at nagtaka kung saan nagpunta si Hiyori. Nang oras na yun, tinaas niya ang kanyang palda at nagulat nang malaman na wala na ang kwelyo ng pusa. Sa wakas ay natauhan siya na baka tuluyan ang umalis si Hiyori, kaya tumakbo siya palabas para hanapin ito, at sumunod si Yuya para siguraduhin na maayos siya. Habang patuloy na tumatakbo si Mitsuki at tinatawag si Hiyori, nagsimula siyang mag-isip na napuno ang sukat at dinala siya sa langit. Sakto namang nakahabol si Yuya at bal-isang nagtanong kung bakit siya umalis, ngunit sinabi ni Mitsuki na nag-jogging lang siya. Tinawag ni Yuya ang pusa at napansin na may pasa ang kanyang tuhod, kaya nang tanungin niya tungkol dito, sinabi niya sa kanya na huwag na siyang guluhin. Nang tangkain niyang umalis, pinigilan siya ni Yuya, kaya sa huli ay napaiyak na lang siya. Pagkatapos ay sinabi niya na nag-away sila ng kaibigan niya, at umalis ito kung saan-saan, kaya hinahanap niya ito. Nag-alok si Yuya na tumulong sa paghahanap sa kanya, ngunit sinabi ni Mitsuki na hindi niya ito mahahanap, dahil alam niyang hindi siya nakakakita ng multo. Gayunpaman, sinabi ni Yuya na nakikita niya ito araw-araw, labis niyang ikinagulat. Pagkatapos ay iminungkahi niyang hanapin nila ito upang magkita muli sa loob ng isang oras, kaya sinabi niya sa kanya na ang pangalan ng babae ay Hiyori. Gayunpaman, iminungkahi niyang hayaan na lang niya ito dahil hindi niya ito problema, ngunit sinabi ni Yuya na hindi niya kayang makitang malungkot ang kanyang kapatid na babae, kaya kailangan niyang tumulong. Pagkaalis niya, naramdaman ni Mitsuki na kinilig ngunit medyo nalilito rin dahil magkakilala pa lang sila ng ilang buwan. Pagkatapos nyon, tumakbo siya upang hanapin si Hiyori sa parehong lugar kung saan sila unang nagkita, at sa kabila ng lahat ng mga panahong yon, ginawa niyang magulo ang buhay ni Mitsuki. Naduraj ang puso ni Mitsuki dahil umalis si Hiyori nang hindi nagpaalam. Habang siya'y umiiyak ng husto, biglang lumitaw si Hiyori na may malalaking pakpak ng anghel, sinasabing nagtampo siya ngunit babalik din naman siya. Ngayon nagamaan ang kanyang loob, itinuro ni Mitsuki na nawala na ang kanyang kwintas ng pusa, kaya gumawa si Hiyori ng isang mahikal na bagay at pinabalik ito. Agad, tumakbo si Mitsuki sa banyo at napansin na nagbago ang disenyo, bagamat mas pangit ito kaysa dati. Inihayag ni Hiyori na nagpakahirap siya upang baguhin ang disenyo para lang sa kanya, kaya tinanong ni Mitsuki kung bakit ito nawala. Sabi ni Hiyori na tinanggal lang niya ito saglit upang baguhin ang disenyo, ngunit ayaw ito ni Mitsuki. Disenyo ng higit pa sa nauna. Sinasabi rin niya na akala niya ay yumao na si Hiyori papuntang langit, at nagmamakaawa na huwag na siyang takutin ulit ng ganoon. Nang makita ito, niyakap siya ni Hiyori at humingi ng paumanhin, at humingi rin ng paumanhin si Mitsuki sa kanyang sinabi. Pagkatapos nito, umuwi sila,
at hiningi ni Mitsuki na ibalik niya ang disenyo, ngunit sabi ni Hiyori ay hindi na niya ito mababago ngayon. Gayunpaman, nang makita niya na hindi gumagana ang mga pabalat ng plot sa disenyong ito, ibinalik niya ito sa luma. Makalipas ang ilang araw, kasama ni Mitsuki si Hiyori, hawak ang 4 na tiket para sa isang gacha game. Pilit ni Hiyori na subukan niya, pero nag-aatubiling sumang-ayon si Mitsuki dahil lagi lang siyang nananalo ng isang pakete ng tissue. Gayunpaman, nang subukan niya ito sa pagkakataong ito, dinaya ni Hiyori ang laro at pinanalo siya ng pangunahing premyo, na isang hot spring vacation para sa dalawa. Kinabukasan, dumating si Mitsuki kasama si Yuya sa hot spring, at nagsimulang bumulong si Hiyori ng mga di-kabutihang bagay sa likuran, umaasang itutulak nito si Mitsuki na masungkit na si Yuya. Sa pagkakataong yun, nakita nila sina Nanami, Ayaka, Neko, Asakatori, Mao, at Yuki na bumaba ng bus, at ito ay dahil lahat kay Hiyori, na nagdaya sa gacha game at pinanalo sila ng 4 na double ticket. Sa mainit na bukal, gusto lang niyang gawin ito para magsaya, pero ngayon ay nadismaya siya dahil inanyayahan ni Mitsuki ang buong cast para sa biyaheng ito. Sa sandaling yun, hiniling ni Yuya na hawakan siya, at mahiyain niyang sinabi sa kanya na ayos lang siya, para lang matuklasan na si Yuki pala ang kausap nito. Nainis si Mitsuki nang makita silang magkasama, pero habang iniisip niya kung nagseselos siya, mabilis niyang kinaya sa pamamagitan ng pagsasabi na damdamin ni Hiyori ang nakakaapekto sa kanya. Napansin ni Yuya na siya ay nag-aalala, kaya binigyan niya ito ng pancake para guminhawa ang pakiramdam nito. Nang maglaon, habang nag-check-in sila, napansin niya na mas masaya na si Mitsuki, kaya naisip niya na siya ay gutom lang. Pagkatapos magkaayos ang lahat, agad humiga si Tori sa kama dahil nasusuka siya sa dami ng paglalakbay. Nagmamakaawa rin siya kay Yuya na ipatugtog ang podcast na Bonnie Blue, para mapanood niya habang tila mamamatay sa sakit, na nagpahawak kay Yuya na hindi talaga magbabago ang batang ito. Samantala, nagtungo ang mga babae sa paliguan, ngunit nang makita ni Ayaka si Mitsuki na nagtatakip sa sarili, parang nagising ang isang malikot na ideya sa kanya. Sa kabutihang palad, dumating si Yuki dala ang kanyang napakalalaking dibdib na agad na umagaw sa atensyon nina Ayaka at Mao, na ikinainis ni Hiyori. Sumama rin si Miko sa kanila na nakasuot ng swimsuit, na sinasabing tradisyon ng kanilang pamilya na huwag magbigay ng serbisyong fan para sa mga manunood ng video na ito na may masamang hangarin. Maya-maya, sinabi ni Mao na siguro ay nalulungkot si Yuya dahil may sakit si Tori, ngunit sinabi ni Yuki na ayos lang siya dahil lagi siyang kasama ng mga babae simula pagkabata. Interesado sina Ayaka at Mao na malaman kung paano si Yuya noong bata pa siya, kaya isiniwalat ni Yuki na iyakin ito dahil lagi niya itong sinisigawan. Agad, sinubukan ni Hiyori na ipakita kay Mitsuki na masamang babae si Yuki, ngunit si Mitsuki ay nawawala sa sarili niyang isip, nararamdaman ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos, nagsama-sama silang lahat para maghapunan, at sumama rin si Tori, na mas maganda na ang pakiramdam. Napansin nila na medyo iritado si Nanami, at inihayag ni Ayaka na ito ay dahil pumunta siya sa mixed bath para sa kaunting kasiyahan, ngunit puro matatanda lang ang nakita niya doon. Nang marinig ito, sinabi ni Tori na sasama siya kung pupunta ulit doon si Nanami, at nais ni Mao na maglaho na lang siya. Napansin din nila na wala si Mitsuki kasama nila, kaya lumabas si Yuya upang tingnan siya. Samantala, hinihimok ni Hiyori si Mitsuki na humanap ng paraan para akitin si Yuya, ngunit naiinis lang si Mitsuki sa kanyang selos at sinisisi si Hiyori dito. Tamang-tama, dumating si Yuya at tinanong kung ayos lang ba siya, ngunit sinabi niya na huwag itong makialam sa buhay niya. Sa pagkakataong ito, naasar si Yuya at sinabing ginagampanan lang niya ang kanyang papel bilang nakatatandang kapatid. Nang tumalikod siya para umalis, nakonsensya si Mitsuki at sinubukang pigilan siya, ngunit nadapa at sumubsob. Mabilis na lumingon si Yuya para tingnan siya, ngunit nang makita niyang nalantad ang kanyang mga plano, kinabahan siya. Pagkarinig nito, tinawag siya ni Mitsuki na kakaiba at sinampal siya sa mukha bago tumakbo palayo, na nagpataka sa kanya kung bakit ang sanggit-sanggit niya ngayon. Tamang-tama, niyakap siya mula sa likod ng lasing na si Nanami at sinubukang akitin siya, ngunit sa huli ay nasukahan niya lang ito. Samantala, masamang-masama ang loob ni Mitsuki sa pagsampal kay Yuya, kaya pinalaya siya ni Hiyori at nagpasya siyang kontrolin.
Pagkatapos nyon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang multo upang hanapin si Yuya sa loob ng mixed bath. Gayunpaman, nang pumasok siya, nakita niya si Yuki na malapit ang bibig kay Yuya. Bago ito, kailangan maligo ni Yuya matapos siyang sukahan ni Nanami, at naalala niya ang lahat ng pagkakataon na pinagalitan siya ni Mitsuki nang walang dahilan. Saka, sumulpot si Yuki na walang anumang suot, at pareho silang tumingin sa ibang direksyon habang nagtanong si Yuya kung bakit siya naroon. Sinabi niya na gusto niyang subukan ang mixed bath dahil matatanda lamang ang naroon, at doon napagtanto ni Yuya na aksidente siyang nakapasok sa mixed bath. Habang kinakabahan siyang nag-iisip kung dapat na siyang umalis, nagsimulang tumawa si Yuki dahil ipinaalala nito sa kanya ang panahong sabay silang naliligo noong bata pa sila. Gayunpaman, kinakabahan pa rin si Yuya at sinabing marami nang nagbago simula noon. Nang tanungin niya kung paano, sinabi niya rito na mas naging pambabae na ito, at napangiti si Yuki dahil dito. Pagkatapos ay sinabi niya na nagbago rin ito, tinuturo kung paano ito naging mas responsable kaysa dati. Nang tanungin niya kung paano, sinabi niya na mas umasta na ito bilang isang kuya ngayon at lahat ito ay dahil kay Mitsuki. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa kamay nito at mahiyain siyang sinabihan na ito ang dahilan kung bakit niya binago ang kanyang sarili. Gayunpaman, kinabahan siya at nagpasya siyang gumawa ng mabilis na galaw, subalit nadapa lamang at napahiga sa ibabaw ni Yuya. Noon, pumasok si Mitsuki at nagkamali ng pagkaunawa sa lahat. Sa kasalukuyan, nabalik kay Mitsuki ang kontrol sa kanyang sarili at humingi siya ng paumanhin sa pagpasok sa maling paliguan. Sa kanyang pag-alis, sinabi ni Yuya kay Yuki na tiyak na nagkamali ng pagkaunawa si Mitsuki, at tinawag naman siya ni Yuki na engot dahil hindi niya nakuha ang pahiwatig. Di nagtagal, nakita ni Yuya si Mitsuki at sinubukan niyang sabihin dito na hindi yun ang iniisip niya. Ngunit sinabi ni Mitsuki na wala siyang pakialam sa mga kalandian nito. Kaagad, binalaan siya ni Hiyori na kapag ginawa niya yun ay mawawala ng kulay ang sukatan, ngunit hindi siya nakinig at nawala ng malay. Inalok ni Yuya na dalhin siya sa kanyang silid, ngunit sinabi niya rito na ilayo ang kanyang maruming kamay. Sinasigurado niya sa kanya na wala siyang gagawing kakaiba at nangangakong walang nangyari sa paliguan, ngunit sinabi niya na napilitan lang siyang tanggapin siya at hinding-hindi siya makakapantay kay Yuki. Sa wakas, napagtanto ni Yuya na nagseselos ito. Ngunit nagsimula itong magtampo at tinawag siyang tanga. Bilang tugon, hinagod ni Yuya ang kanyang ulo at sinabihan siya na hindi siya kailangang magselos, dahil napakahalaga rin niya sa kanya, na nagpula sa kanyang pisngi. Pagkatapos, binuhat niya ito at dinala sa kanyang silid. Samantala, nagtungo si Tori sa magkahalong paliguan upang maghanap ng pagkakataon, ngunit nakasalubong lamang ang sarili niyang kapatid, na naroroon upang bisitahin si Yuya. Hinampas niya ang kanyang mukha ng balde at nawalan siya ng malay. Kalaunan, habang pinoproseso ni Mitsuki ang lahat, nilabas niya ang pancake na ibinigay sa kanya ni Yuya kanina. Sakto namang dumating si Yuki at ipinaliwanag na aksidente yon, ngunit umasta si Mitsuki na parang wala siyang pakialam. Nahalata ni Yuki ang totoo, kaya niyakap niya ito at kinuha ang pancake niya, sinasabing siya ang mananaig. Nang gabing yon, tinawag ni Neko si Yuya sa labas at tinanong kung ano ang nararamdaman niya para sa kapatid niya, na nagpagulo sa isip nito. Tinanong din niya si Yuki, at sinabi ni Yuya na palagi niya itong tinuturing na parang nakatatandang kapatid at hindi isang babae dahil magkasama silang lumaki. Napansin ni Neko na hindi ito ang kaso kay Mitsuki, at hindi siya magugulat kung makita ni Yuya na kaakit-akit ito. Inamin ni Yuya na medyo cute si Mitsuki, ngunit mahigpit siyang nagsasalita bilang nakatatandang kapatid at wala nang iba pa. Ibinunyag ni Neko na legal para sa magkapatid sa magulang na magpakasal, ngunit mabilis itong binaliwala ni Yuya dahil pamilya lang ang turing niya kay Mitsuki. Habang nag-iisip ng malalim si Neko, bumahing si Yuya at napansin na nilalagnat siya pagkatapos maligo, kaya inilagay niya ang kanyang mga kamay sa pisngi nito para kunin ang temperatura niya. Pagkatapos ay sinabi niya na pinapahirapan siya nito dahil isa siyang hanggal, kaya para gisingin. Sa kanyang loob na awit, siya ay nakipaghalikan sa kanya. Kinabukasan, lahat ay pumasok sa silid ng mga lalaki, at napansin nilang hindi nagigising si Yuya, kaya't nagtipon-tipon sila sa paligid niya na parang patay siya. Di nagtagal, nagising si Ro at mapanlikhang tumingin sa paligid hanggang sa makita si Mitsuki at sabihin sa kanya na napaka-cute niya ngayon. Si Mitsuki ay labis na nagulat sa pahayag na ito,
habang si Mao ay naiinggit na ang bobo niyang kapatid ay hindi kailanman nagbibigay ng papuri sa kanya. Habang si Mitsuki ay nagwawala, nais ni Yuya na sana hindi siya lagi ganun sa kanya. Ngunit nagsimula si Yuki na mag-alala dahil hindi siya kumikilos na parang sarili niya. Sa puntong yun, basta't pinapatunog ni Ru ang kanyang mga suso at nagtatanong kung kailan siya lumaki ng ganun kalaki. At si Yuki ay labis na nasindak kaya sinampal niya ito sa mukha at umalis sa silid. Nakita ito, nagsimulang umiyak si Mao, iniisip na naimpluwensyahan ng masamang ugali ni Tori si Yuya. Habang nagtataka si Mitsuki kung anong problema ni Yuya, pumasok si Neko at ibinunyag na inihipnotismo niya ito. Lumalabas, ginawa niya itong upang sumuko siya sa kanyang mga pagnanasa at maging tapat sa kanyang nararamdaman, ngunit gusto ni Ayaka na alisin niya ito dahil ayaw niyang nararamdaman ni Yuya ang dibdib ng lahat. Sinabi ni Neko na hindi niya alam kung paano, ngunit babalik sa normal si Yuya sa takdang panahon. Nakita ito, tinukoy ni Hiyori na magiging lantaran at tapat si Yuya ngayon, at si Mitsuki. Napagtanto niya na seryoso ang sinabi nitong ang ganda ng kanyang itsura. Maya-maya, pabalik na sila, sinabi ni Yuya kay Tori na isa itong astig at kalmadong tao, pero hindi niya maintindihan kung bakit ito nagdadala ng mga bagay na mukhang panggulo sa eskwela. Pagkatapos, sinabihan niya si Nanami na bumili ng bagong pantalon dahil may butas na ang kasalukuyan nito, bago bumaling kay Neko at sabihin kakaiba ito pero mabait. Nang makita ito, ninais ni Mao na sana si Tori na lang ang nilanat dahil bobo ito, pero napansin ni Yuki na mas malapit sina Mao at Tori kaysa sa ipinapakita nila. Maya-maya, pagdating nila sa istasyon, naaalala ni Mitsuki na sinabi ni Neko sa kanya na ngayon ang perpektong oras para magtanong kay Yuya, kaya nagtataka siya kung susubukan niya. Pagkauwi sa bahay, naghihintay si Yuki sa labas ng kanyang silid upang makapagpalit, at habang ginagawa niya ito, sinabi niya rito na mas naging pambabae na ito. Idinagdag niya na napakalumanay na nito ngayon, ngunit hindi niya dapat talikuran ang kanyang nakaraan dahil yun din ay isang mahalagang bahagi niya. Bago pa siya makasagot, nakatulog si Yuya, kaya bumaba siya, kung saan hiniling ni Mitsuki sa kanya na umuwi na, dahil kaya na niya ang bahala rito. Iminungkahi ni Yuki na magluto siya ng hapunan para kay Yuya, ngunit pinayuhan siya ni Mitsuki na huwag dahil walang ganang kumain si Yuya. Nang marinig ito, pinuri ni Hiyori si Mitsuki sa pagtatangkang paalisin si Yuki upang makapag-isa siya kasama si Yuya, ngunit sabi ni Mitsuki ay hindi totoo yan. Pagkatapos ay sinabi ni Yuki na hahayaan niya silang dalawa na makasama si Yuya, at ikinagulat nila ito dahil nakikita ni Yuki si Hiyori. Sumagot si Yuki na malakas ang kanyang koneksyon sa mundo ng mga espiritu, kaya't palagi niya itong nakikita, ngunit dahil mukhang mabait na espiritu si Hiyori, nagpasya siyang huwag makialam. Pagkatapos nyon, umuwi siya, ngunit nagulantang si Hiyori dahil nagpapanggap lang pala na bulag si MS, funbag sa lahat ng oras na ito. Gayunpaman, dahil sila lang ang magkasama, hinihimok niya si Mitsuki na gumawa ng aksyon, ngunit sinabi ni Mitsuki na dapat ay pahinga muna siya. Pagpunta sa kanyang silid, naglagay siya ng tubig sa tabi ng kama nito at umalis, hindi nalalaman na siya ay gising pa rin at iniisip kung gaano kalambat ang dibdib ni Yuki. Ang kanyang mga iniisip ay humantong sa pag-iisip tungkol sa kakaibang kwelyong pangpusa ni Mitsuki, habang naaalala rin ang pagtatanong ni Neko kung ano ang nararamdaman niya para kay Mitsuki. Masama ang loob niya sa pagtawag sa kanya ng cute sa harap ng lahat, kaya nagpasya siyang humingi ng tawad dito. Samantala, nagpapalit si Mitsuki sa kanyang silid nang biglang nagsimulang kulitin siya ni Hiyori. Saka naman, biglang pumasok si Yuya kaya sinabi ni Hiyori sa kanya na maghanda sa kiliti, na nagpakaba sa kanya. Gayunpaman, casual siyang nilapitan ni Ru at sinabihan siya na kailangan na niyang ihinto ang pagsusuot ng kakaibang yon. Kwelyo ng pusa. Lubhang nahihiya si Mitsuki kaya sumigaw siya na hindi niya pinili ito at pinaalis niya ito sa silid. Kasunod niyan, nalungkot si Hiyori, at iyon ang naghatid sa kanya sa kawalan kung saan nila nakita na ang hagdanan ay umabot na sa pintuan ng langit. Doon nila napagtanto na malapit nang matapos ang kanilang panahon ng magkasama, kaya nang bumukas ang mga pintuan, naghawakan sila ng kamay habang inakay siya ni Mitsuki patungo sa langit. Naramdaman ni Hiyori ang inggit na hindi na niya makikita si Yuya, ngunit isa lamang itong paglihis ng pansin dahil malungkot siyang iwanan ang tabi ni Mitsuki. Sa pintuan, humingi siya ng tawad kay Mitsuki para sa mga nagawa niya at ninais niya na sana siya ay muling isilang. Bilang sanggol na babae ni Yuya at Mitsuki.
Pagkatapos nyon, lumakad siya patungo sa perlas na tarangkahan at naglaho, kaya kalaunan, nagising si Mitsuki upang makitang wala na ang kwelyo ng kuting. Kinabukasan, nasalubong niya si Yuya sa ibaba, at sinabi nito sa kanya na hamupa na ang kanyang lagnat. Binaliwala niya ito at lumabas, ngunit hindi bago niya ito tinawag na Oni-chan, na ikinagulat nito. Pagkatapos nyon, lumakad siya papunta sa eskwelahan, tinahak ang parehong daan tulad ng dati, at naghintay sa lugar kung saan niya unang nakilala si Hiyori. Habang lumuluha siya, sinabi niya sa sarili na si Hiyori ay isang paakit sa kanyang buhay, at magiging mapayapa na ang lahat ngayong wala na siya. Sa sandaling yon, lumitaw si Mitsuki at iniwan siyang nalilito. Pagkatapos, dinala niya ito sa kawalan at itinulak sa tarangkahan, at inakala ni Mitsuki na siya ay nasa langit. Gayunpaman, nakita niya ang isang karatula na nagsasabing, palapag 2, at pagkatapos ay tumingala upang makita ang isa pang tarangkahan na patungo sa langit. Lumalabas, 2 hakbang pala ang prosesong ito sa simula pa lang, na nangangahulugang kailangan pang punuin ni Mitsuki at Hiyori ang gauge ng isa pang beses bago siya tuluyang mawala. Iyon lang para sa video na ito. Mag-iwan ng like kung nagustuhan nyo at panoorin ang video na ito sa screen.